Futinyuan, ito ang kusina. May darating na tao. Hindi mo ba gusto ito? Kung gusto mong makita ng iba. Nang live na eksena ng libre, sigawan mo lang. Bitawan mo ako. Nagpapanggap ka pa. Hindi mo ba gusto to? 3 taon na ang nakalipas, umakyat ka sa kama ko, pinilit ako ng lolo na pakasalan ka. Ngayon, para magkaanak tayo. Sinusulan mo pa si lolo na awayin ako. Yuen, ang babaw mo talaga. Ganito ka ba kagutom sa lalaki? Madalas sabihin ni Tinyuan kapag kinakantot ka, kasing suklam ng isang pokpok, pero may isa kang maganda, libre ka, at mas malinis ka ng kaunti kaysa sa isang pokpok. Ganito nakadiri sa'yo si Tinyuan. Ayaw mo pa ring maghiwalay. Yuen, bakit ka ganyan kababa? Futinyuan, sa 3 taong ito, may nagustuhan ka ba sa akin kahit konti? Para sa babaeng walang hiya na tulad mo, hindi mo kayang pantayan kahit ang kuko ng paa ni Yaw Yaw. Paano kita magugustuhan? Kung ganoon, huwag mo na akong hawakan. Bakit ayaw mong maghiwalay tayo? Hiwalay? Kapag hiniling ko yan, agad-agad kang pupunta. Kay lolo para magdrama. 2 beses na sapat na yung drama mo. Wala akong oras para sa mga ganyang mababang paraan mo. Ayos Yuen, sa kusina pa. Hindi mo pa rin nakakalimutang mag-akit kay Tinyuan. Hindi ka mabubuhay ng walang lalaki. Nanay, wala po akong ginawa. Huwag mo akong tawagin nanay. Wala akong manugang. Na walang hiya na tulad mo. Buong araw walang ginawa kundi mang-akit ng lalaki. Hindi ko inakit si Tinyuan, siya ang pumilit sa akin. Tumahimik ka. Huwag mong isisisakin ang kasalanan mo. Sabihin ko sa'yo, nanidiri siya sa'yo, pipilitin ka pa ba niya? Huwag kang magpanggap na patay. Bumangon ka at magluto ka. Pagkatapos, dalhin mo sa kwarto ko. Gutom na ako. Tingnan mo ang sarili mo, magulo at mukhang isang tindera sa palengke. Sabihin mo, paano ka nakakapaglakas loob na manatili kay Tinyuan? Hiwalayan mo si Tinyuan, ang 300,000 sa card na ito ay sayo. Hiwalayan mo si Tinyuan, ang 300,000 sa card na ito ay sayo. Di ba ko si Tinyuan mo? Ang umuwi at sabihin sa akin. Ngayon din, umalis ka sa Fu family. Yuen, anong karapatan mo para paalisin ako? Kung hindi lang noong 3 taon, pinagplanuhan mong mababa si Tinyuan. Pinatulog mo siya sa'yo, pinalayas ako na matandang Fu sa bansa. Ngayon, ang posisyon ni MRS Fu, akin na. 3 taon na ang nakalipas, bakit ka pinalayas ng lolo mo sa bansa? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Saka, libreng pokpok. Si Miss Shen noong 3 taon na ang nakalipas, mas karapat dapat sa tawag na yun. Ikaw, nagsisinungaling ka. Pupunitin ko ang bibig mo. Hahampasin mo ako. Anong hindi pwedeng hampasin ang asong tumatahol? Lumabas ka na ngayon. Kung hindi, papahagisin kita ng mga katulong. Yuen, pakiusap huwag mo na akong sasaktan, okay? Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi dapat kita kinuhaan ng pansin sa Tinyuan. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para manakit kay Yaw Yaw? Wala akong ginawa. Matigas pa rin ang ulo. Humingi ka ng tawad kay Yaw Yaw. Huwag na, Tinyuan. Isang sampal lang yan, hindi naman nakakamatay. Para na rin mabawasan ang galit ni Yuen. Pero kahit anong sabihin ko, mali pa rin sa kanya. Ako naman ang unang nakakilala sa'yo. Yaw Yaw, napakabait mo talaga. Lahat ng ito kasalanan ni Yuen. Gaya lang siya ng babae. Na hanggang buto ay mababa na lahat ng responsibilidad ipinapasa sa iba. Mag-apologize ka na kay Yaw Yaw. Kung hindi ka magsusorry, marami akong paraan para pilitin ka. Paraan? Futinyuan, ano bang paraan ang gagamitin mo para pilitin ako? Ang paulit-ulit na paghamak na ito. Hindi pa ba sapat? Karapat dapat ka sa lahat ng yan. Mag-sorry ka kay Yaw Yaw. Ayoko. Huwag mong subukan ng pasensya ko. Futinyuan, ako ang asawa mo. Mag-sorry sa isang kabit. Hindi mangyayari sa buhay na ito. Huwag na, Tinyuan. Huwag mo nang pahirapan si Yuen. Kahit anong sabihin ko, mali pa rin sa kanya. Sa ganitong gulo. Sumasakit ang dibdib ko. Ihatid mo na ako sa bahay, okay? Futinyuan, sumasakit ang tiyan ko. May nararamdaman si Yaw Yaw, bigla ka namang sumakit ang katawan. Huwag kang magkunwari. Alam kong malusog ka naman. Tinyuan, talagang sumasakit ang tiyan ko. Tinyuan, pakiusap dalhin mo na ako sa ospital. Sa labas, huwag dito sa bahay ng Phil. Nakakadiri sa paningin. Yuen, tungkol sa bagay na yon, ano na ang desisyon mo? Wencheng. Ang tiyan ko. Yuen, anong nangyayari sa'yo? Nasaan ka? Miss Yu, ikaw ay kasalukuyang 8 linggo ng buntis. Gusto mo bang ituloy ang pagbubuntis na ito? Impossible ito. Yuen, mas mainam kung makipag-usap tayo kay Boss Fu.
Muntik nang mapahamak ang batang ito dahil sa kanya, makipag-usap sa kanya. Ipapa-abort lang niya ito sa akin. MSU, maaaring i-abort ang batang ito. Ngunit kailangan mong handaan na mahirapan kang magbuntis sa hinaharap. Manipis ang iyong endometrium mula pagkabata. Sa bawat tagpapalaglag, ay magdudulot ito ng hindi na mababawing pinsala. Yuen, kanina ay parang ayaw mo nang mabuhay. Ngayon kitang-kita kong masaya kang kasama ng ibang lalaki. Halika. Sumama ka sa akin para humingi ng tawad kay Yaw. Tiniwan, bitawan mo ako. Boss Fu, pakiusap, respetuhin mo naman si Yuen. Ang usapin ko at ng aking asawa ay wala kang pakialam. Wencheng, okay lang. Lumuhod ka. Humingi ng tawad kay Yaw. Fu Tingyuan, para lang kay Shenyaw. Handa kang ganyan-ganyanin ako. Nabababa ka na sa pagpasok-pasok kasama ng ibang lalaki. Natatakot ka ba sa ganitong kahiyan? Wala akong ginawa. May hangganan ng pasensya ko. Mabilis, humingi ka ng tawad kay Yaw. MSU, huwag mo nang galitin si Tinyuan. Sige na, humingi ka na lang ng kawad sa akin. Para matapos na ang gulo na ito. Narinig mo? Mas maunawain si Yaw kaysa sa'yo. Fu Tingyuan, talagang ipapaluhod mo ako para humingi ng tawad sa kanya? Dapat mo yan. Ngunit bakit? Ako ang biktima, ngunit ako pa ang paulit-ulit na inaapi. Fu Tingyuan, sa puso mo, ako ba talaga? Ay tao, karapat-dapat ba akong apihin ninyo? Ngunit kung hindi dahil sa'yo, hindi rin ma-ospital si Yaw. Huwag kang puro pagpapasa ng sisi. Huwag kang magpaloko sa kanyang pagmamalinis na hitsura. Alam mo ba na siya? MSU, bakit ganito kalalim ang pagdududa mo sa akin? Hindi ko kalanman naisip na agawin si Tinyuan sa iyo. Tinyuan, nais kong makipag-usap ng pribado kay MSU. Para malutas ang ilang hindi pagkakaunawaan, okay? Wala akong sasabihin sa iyo. Tinyuan, pakiusap, gusto ko talagang makapamuhay ng mapayapa kasama si MSU. Pakiusap. Sige, tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Gusto mo pang umalis? Muntik mo nang ibunyag ang sikreto ko. Yun ang totoo, sinabi ko lang. Buntis ka. Hindi pa alam ni Tinyuan, di ba? Ibalik mo, aalis na ako. Umalis ka. Gusto mong umalis. Maliban na lang kung iwan mo yang sanggol sa tiyan mo. Nababaliw ka na. Yaw. Doktor. Pumasok kayo, doktor. Ang daming dugo. Malapit na ba ako? Tinyuan. Huwag mong sisihin si Yuen. Lahat ng ito, kasalanan ko. Hindi ako dapat bumalik. Kaya ganito ang galit sa akin ni Yuen. Gusto mong saktan si Yaw. Wala akong ginawa. Nagsisinungaling ka pa. Ang sakit. Ano ito? Si Shenyaw ang nagbigay sa akin ng kutsilyo. Sa susunod mong magsinungaling, mag-isip ka naman. 2 taon nang walang isang bato si Yaw. Mahina ang katawan niya. Maliban na lang kung gusto niyang mamatay, hindi niya gagawin yan para ipahamak ka. Siya talaga ang may gusto sa akin. Huling babala ko sa'yo. Kung may mangyari kay Yaw, ibibigay ko ang buhay mo para sa kanya. Sino naman ang magbibigay ng buhay para sa akin? Tinyuan. Nandito ako. Yaw, nandito ako. Ang sakit. Anak. Anak ko. Yuen, tibayan mo. Malapit na tayo. Yuen, huwag kang matutulog. Yuen. Anong gagawin mo? Delikado si Yuen ngayon. Alam mo ba? Akala mo ba magpapanggap ka lang at itutulak ang kama sa harap ko? Maaawa na ako sa'yo. Wencheng, Yuen, dalhin mo ako. huwag matulog. Huwag matulog. Sino ang nagtulong sa inyong umalis? Sasabihin ko sa'yo. Hindi lang si Yuen, pati yung nasa tiyan niya. Fu Tingyuan, ano pa bang kailangan kong gawin para maniwala ka na nasaktan ako? Tulad mong masamang babae. Hindi ka rapat-dapat sa tiwala ko. Gusto mo bang saksakin mo pa ako sa tiyan? Papatayin ka lang, madudumihan ko ang kamay ko. Iwan mo ang laman ng tiyan mo dito. Baliw ka ba? Gusto mong mabuntis ng anak ni Tinyuan? Panaginip lang yan. Ang palabas na ito, hindi pa tapos. Sino gumawa nito? Kundi yung kalaguyo mo. Sino pa ba? Hindi pwede, si Yaw ay mahiyain at mabait. Hindi niya gagawin yan. Ganito na ako, ayaw mo pa rin ba akong paniwalaan? Fu Tingyuan, nakikiusap ako umalis ka na lang, okay? Wala na akong utang sa iyo, bakit mo ginagawa sa akin ito? Akala ko nagpapanggap ka lang. Walang taong maglalaro ng sariling buhay. Hindi gagawin ni Shenyaw. Ako rin hindi gagawin.
Kaya nga. Titingnan mo lang ba ako? Umalis ka sa daanan. Tinyuan. Oh, dumating ka na. Bakit? May kung ano ba sa mukha ko? Yung sugat sa tiyan mo. Sino ba talaga ang nanakit sa'yo nito? Dapat ko na itong naisip, ang isang matalinong tao, gaya ni Miss Yu. Bakit siya gagawa ng kamangyan para saksak ako? Anong ibig mong sabihin? Mula nung umalis ka na, Tinyuan. Sinabi ko kay Miss Yu na hinihiling kong bitawan na niya. Yung galit niya sa akin, pinaliwanag ko nitong nakalipas na 3 taon. Ang relasyon natin, pero hindi naman siya naniniwala. Sabi niya, hindi lang daw niya sisirain ang aking trabaho. Gigibayin din daw ako bilang isang tao. Tapos sinaksak niya ako ng isang kutsilyo, ako. Bakit may sugat siya sa katawan? Iyon ang katalinuhan ni Miss Yu. Pagkatapos niyang saksakin ako, sinabi niya, ibibigay niya lahat ng sisi sa akin. Tapos sinaksak niya ang sarili niya. Tinyuan. Inyuan, takot na ako. Pero hindi ganoon si Yuen. Tinyuan. Kailan ba kita nilusin? Bakit hindi mo ako paniniwalaan? Pero, Kahit na wala naman akong malalim na ugnayan kay Miss Yu, pero para sa ibang lalaki, hiniwalayan ka niya. Kahit magsinungaling, ginawa kaming target ng lahat. Mahal niya ang ibang lalaki. Natural lang na madali siyang magsinungaling sa'yo. At saka, sinabi sa akin ng doktor, yung saksak. Tumama sa matris ko, nasira ang lining. Hindi na ako magkakaanak. Kung talagang ako ang nagplano nito, sa tingin mo, hahayaan kong mawala ang pagkakataon na maging ina. huwag kang mag-alala, Yao Yao. Gagantihan ko si Yuen. Yuen, sa tingin ko pa rin, kakagaling mo lang sa operasyon. Masyadong maaga ang uwi mo. At sinabi ng doktor, kahit hindi tinamaan ang vital, kailangan mo pa rin magpahinga. At ang bata, kailangan ng araw na health monitoring, di ba? Ayoko sa amoy ng ospital. Ganun ka ba gustong makipagkalantari sa ibang lalaki? Kailangan magpahinga si Yuen. Umalis ka. Nagmamadali ka, takot maabala. Ang kapatid niyo sa bahay. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Huwag nang makipagtalo, umalis na tayo. Hindi pa tapos ang usapan, alis ka na. Ano, kailangan ko pa bang magpakumbaba para masaya? Sigaw umalis. Paano mo babayaran ang ginawa mo kay Yao Yao? Ano ang utang ko sa kanya? Yung saksak mo, dahilan kung bakit hindi na. Magkakaanak si Yao Yao. Eh yung saksak sa tiyan ko, sino ang dapat managot? Para mapahamak si Yao Yao. Sino na hindi ko makasali? Putinyuan, bulag ka. Gagawin ko ba yon para sa isang kabit? Isa sa panganib ko ang buhay ko. Subukan mong insultuhin si Yao Yao ulit. Siya talaga ang... Tinyuan, bitawan mo. May sugat si Yuen. Ang problema naming mag-asawa, hindi mo dapat pakialaman. Yuen, anong ginagawa ninyo? Yuen, bitawan mo ako. Yuen! Bitawan ka para hanapin ang kabit mo. Sabihin ko sa'yo kahit ano pa ang mangyari. Asawa mo pa rin ako, Futinyuan. Bakit? Dahil hindi mo ako kayang talunin. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba ito gusto dati? Bakit ngayong may iba ka? Nakalimutan mo na ang pagiging malandi mo. Buntis ka. Paano ako mabubuntis ng anak mo? Kung sakaling mabuntis man ako, hindi ako mag-aatubiling magpa-abort ka agad. Bakit? Dahil kadiri ka sa paningin ko. Ikaw, Kapag hinawakan mo ako, nasusuka ako. Dahil para kang basura sa mata ko. ikaw, ano ka? Hindi pa nga kayo legal na hiwalay. Naghanap ka na ng ibang lalaki. Hindi ba kadiri ka rin? Kadiri ako. Kung kadiri ako, huwag mo akong hawakan. Hindi ako katulad mo na kapag nakakita ng babae sa labas, agad-agad na lalapit. Nasusuka ka? Di huwag kang kumain magpakailanman. Tignan natin kung masusuka ka pa kapag wala kang may labas. Ikulong siya sa kulungan ng aso sa basement. Huwag siyang payagang lumabas nang walang pahintulot ko. Opo, Jinu. Putinyuan, pakawalan mo ako. Iligal na pagkakakulong ito. Hindi mo ako pwedeng ikulong ng ganito. Huwag kang sumigaw. Wala si Ginoo sa bahay. Umalis ka na. Salamat. UN, alam kong hindi ka susunod sa utos ko. Dahil kay Zhong Wencheng, nagmamadali kang tumakas palayo sa akin. Iligal na pagkakakulong ito. Sige, hindi kita pipigilan. Umalis ka na. Totoo ba?
Umalis ka na. Pakawalan siya, Fu Tinyuan. Pakawalan mo siya. Bakit mo ginagawa ito sa isang inosenteng tao? Hindi ba dapat tanungin mo ang sarili mo? Naglakas loob siyang. Palayain ka ng walang kahintulot ko. Fu Tinyuan, isa kang tunay na baliw. Sinabi ko na ang pagtataksil sa akin. At ang pananakit kay Yaw Yaw. Pabayaran ko sa iyo ng paunti-unti. Hindi ako. Si Shen Yao ang nagpaloko sa iyo. 3 taon na ang nakalipas, iniwan ka niya dahil sa pera. Kung ayaw mong mangyari sa kanya ang masama sa harap mo, magpakabait ka. Fu Tinyuan, hayop ka. Tinyuan, bakit mo ikinulong si Yuen sa bahay ng mga Fu? Kung hindi siya ikukulong, muling lalabas siya para saktan ka. Tinyuan, ang bait-bait mo. Lagi kang nag-isip para sa akin. Dapat lang. Kung wala ka, matagal na akong patay noong nakaraang 2 taon. Kasalanan ni Yuen ang pukpok na yon. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na akong naging MRS Fu. Pero okay lang ngayon. Gagawin kong magkasama si Yuen at ang anak niya na hindi ko inaasahan na si Tinyuan para sa akin ay ginawa kang ganyan ang lagay mo. Ang sakit-sakit talaga. Gusto kong makita si Fu Tinyuan. Makita siya. Di ba gusto mo nang tumakas? Ano ibig mong sabihin? Naisip ko na. Basta sa susunod. Huwag mo nang gambalain si Tinyuan. Lumayo ka sa buhay namin, pwedeng palayain kita. Pwede ka nang umalis ngayon. Sa susunod, ingatan mo ang lalaki mo. Yuen, congratulations, ang impyernong buhay mo. Simula pa lang yan. Hoy, Tinyuan. Tinulak ako ni Yuen sa hagdan, nasaktan ang binti ko. Ang sakit. Oy, dalaga, saan ka pupunta sa ganitong oras? Nandyan lang ang pamilya ko sa harap. Nasaan ang pamilya mo? Hoy! Anong kamay? Anong class? Ikaw, yung sinasabi ko. Batang babae, samahan mo kami, laro tayo. Panaginip, Halika, dalhin natin. bitawan mo ako. Anong pagmamalinis yan? Bibigyan kita ng pera, palayain mo ako, okay? Ay, talagang babae ni Fuzong, napakaputi. Swerte ko naman. Si Fuzong. Si Fu Tinyuan ba yun? Naman, nakapag-deal ako ng negosyo kay Fuzong. Sabi niya bibigyan ako ng premyo, di ko inaasahang babae niya ang ipapalaro. Imposible, walang dahilan para gawin niya yun. Hindi ka naniniwala? Sage. Ipapaalam ko sa'yo ng malinaw. Fu Tinyuan, talaga bang ibibigay mo ako sa ibang lalaki? Yen. Naliligo si Tinyuan, dapat nasa Dingsheng Club ka ngayon. Ay, sana pinatawad kita. Pero si Tinyuan kasi ayaw na ayaw sa'yo, kaya nang malaman niyang tumakas ka. Pinapunta ka na lang sa club para paglaruan ng mga lalaki. Marami na sigurong lalaki ang nakalaro sa'yo. Wala nang 1 o 2 pa yan. Talagang ang lupit niyo pala. Mag-enjoy ka na lang, samahan ko muna si Tinyuan. Sa kama niyo pang ikakasal. Tinyuan. Saan si Yuen? Sinundo siya ng lalaki, para lang makalayas. Tignan mo. Tinulak niya ako sa hagdan. Ang sakit, Tinyuan. Papadala kita sa ospital. Sama ka sa kin. Hindi, hahanapin ko muna si Yuen. Inyuan, bumalik ka. Ang bango. Mas masarap ka pa kaysa sa mga babae sa club. Umalis ka, ang dumi-dumi mo. Dumi, pag hinawakan kita, pareho na tayong madumi. Tumigil ka. Ganito ba talaga kalungkot? Akala ko hinulog mo si Yaw Yaw para lang makalabas. Para hanapin si Zhong Wencheng. Pero naghahanap ka pala ng lalaki dito sa club. Di ba yan naman ang gusto mo? Ikaw, Puta ka, tatakbo ka pa? Par, wala kang pakialam dito. Babae ko too. nakantot na siya niyan. Di ba halata? Bulag ka rin ba, Fu? Ibalik mo sa akin, babaunin ko pa yan. Putulin ang kamay niyan, ipakain sa aso. Ayaw kong makita siya sa Haicheng. Opo, Boss Fu.
Ayong nag-utos nito, Boss Fu. Ikaw lang ang babaeng walang pinipili. Ligo ka muna. Para saan? Sa tingin mo naman kahit kanino ako pumapatol. Sige, ako na. Wala namang mga marka sa katawan mo. Di mo ba nakikita? Di ka naman ginalaw. Mahalaga pa ba iyon? Nakuha mo nang mapahiya ako. Wala nang saysay kung ginawa man o hindi. Kailan kita pinaliya? Di ba kayo ang nag-utos nito? Para lang sa kabit mo. Linawin mo, anong ibig mong sabihin sa nag-utos ako? Samahan ko muna si Tinyuan. Sa kamanyo pang ikakasal. Putin Yuan. Huwag mo kong hawakan, yung kamay mong humawak kay Shenyao. Nandidiri ako. Hindi naman nakakadiri si Zhong Wenchen. Ang mga lalaki sa labas, kapag hinawakan kanila, hindi ba nakakadiri? Maliban sa iyo. Kaya kong tanggapin ang kahit sinong lalaki. Sige, ngayon araw, gagawin kong maliban sa akin. Walang ibang lalaking mahahawakan mo. Kapag hinawakan mo ako ulit, magpapakamatay ako sa harap mo. Kung may lakas ka talaga, sige, magsugat ka. Putin Yuan, seryoso ka ba? Gusto mong mamatay, bakit ko pipigilan? Putin Yuan. Ang tigas talaga ng puso mo. Kung ganoon, gawin natin ang gusto mo. Dadalhin ko ang anak mo at magpapakamatay tayong magkasama. Yuen, tumigil ka. Okay lang, nandito na ako. Kayong dalawang magkasintahan, dito. Nagpapanggap na naghihirap, ano? Akala mo ba, matibay ang katawan ni Yuen, hindi siya mamamatay? Paubaya mo na siya, bata pa lang siya. Bukod pa, ang pamilya Zhong, hindi basta-basta. Yuen, umalis na tayo. Linan, imbestigahan mo si Wen. Lahat ng kanyang galaw ngayong araw at magpadala ng tao para sundan si Zhong Wenchen. Salamat, Wencheng. Magpahinga ka ng maayos. Nasaan ang anak ko? Itong mga nakaraang araw, nagpupuyat ako. Baka patay na ang bata. Anong sinasabi mo? Ang bata sa tiyan mo, siguradong gusto ka rin niya. Malusog din siya, magpahinga ka lang ng maayos. Mabuti naman. Yuen, gusto mo pa bang maging scriptwriter? Pero ngayon, hirap na ako sa sarili ko. Wala akong gana magsulat ng script. Hindi ako gagawin at ng aking pamilya. Pero habang buhay kang mabubuhay, sa pagkakagapos ni Putin Yuan, sisiraan niya ang buong buhay mo. Yuen, ipinapangako ko sa iyo. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ng aming pamilyang Zhong. Patulungan kang maging top scriptwriter. Para hindi ka na maapi ni Putin Yuan. Kasama ang iyong pamilya. Ang C ng Fu Group, nagtatag ng film company. Niladaan ang actress na si Shenyao. Posibleng inanunsyo ang relasyon. Anong nangyari? Yen. Putin Yuan, parang ang bilis mo namang magmadali. Naipaalam sa lahat na ang tunay mong mahal ay si Shenyao. Yuen, huwag mo nang isipin yan. Okay lang. Tapos na yon, handa akong magpatuloy sa pagsusulat ng script. Pero bago yon, gusto kong kay Putin Yuan. Ayusin muna ang paghihiwalay namin, tapusin na ito ng tuluyan. Hindi ko inaasahan na napakabay pala ni Boss Fu kay MS Shen. Ang gwapo, at sabi para una nilang pag-ibig ang isa't isa. Matagal na silang nagmamahalan. Bakit kaya hindi ako nakakatagpo ng lalaking ganoon katapa? Noong itatag lang ng Fu ang production company, agad niyang kinontrata si MS Shen. Mukhang malapit na ang kasal. MR Fu, sandali lang po. Yuen, bumaba ka riyan. Pwede akong bumaba, pero pwede mo bang sabihin? Kung kailan ka may oras para hiwalayan ako. Tama ba ang narinig ko? Ang sinabi ng babae na gusto niyang hiwalayan si Boss Fu. Di si Shenyao ang kabit. Ang lakas ng loob. Pwede mong sabihing hayagan siyang ng agaw. Walang hiya-hiya. Tunay na hari ng mga kabit. Tinyuan, anong gagawin natin dito? Kung ganoon ang sasabihin ni MSU, baka murahin ako ng buong internet at i-boycott nila ako. Nandito ako, hindi kita pababayaan. Napakalupit naman ng puso mo. Yuen, Tinyuan.
Bumaba ka riyan. Pwede akong bumaba, pero sagutin mo muna ang tanong ko, Boss Phil. Gusto mo bang hiwalayan ako? Kasi ayoko namang magpakatanga. Shen, kontento ka na ba? Sa pagbibigay ko. MSU, nagkakamali ka. Magkaibigan lang kami ni Tinyuan. Mahal ka niya. Dapat kang maniwala sa kanya. Bakit ang insecure mo? Nga, sa loob ng 3 taon. Ang mga chismis at litrato ninyong magkasintahan. Ni Futinyuan, gawa-gawa lang ng media yon. Puro chismis lang ang media. At saka ako, paano ako naging direct view? Kung palagi mo akong tinatawag na Dimesyu, Ima Shen. Mukhang sa puso mo, Ima Shen. Ikaw ang tunay na direct view. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. MSU, mali ako. Pakiusap, huwag mo na akong siraan. Paano naging kasalanan mo yon? Kasalanan ko lahat yon. Kasalanan ko bilang asawa na hindi agad. Binigyan ng pwesto si Ima Shen. Tama na, Yuan Yaoyao, hindi siya. Ganun kasing tao ang sinasabi mo. Kung ikukumpara sa'yo, mas dalisay siya ng dihamak. Dalisay nga, dalisay na pumapasok lang sa kandungan ng may asawa. Ikaw, Bukas, 9 ng umaga, sa Civil Registry. Futinyuan, kung hindi ka darating. Sasamahan ko kayong maglaro hanggang dulo. Umusok kayong lahat. Hindi si Fu mag-i-interview ngayon. Shenyao ba ang tunay mong pag-ibig? Itatapon mo ba? Ang iyong asawa, si Shenyao at Yuan, may panahon ka pang magsisi. Nag-iisip ka lang. Nagdiriwang lang ako na malaya na ako. Yuan, Pirmahan mo na, huwag mong sayangin ang oras ko. Bilang dating asawa, binabati kita, Phew, at ang iyong kabit. Nang masayang bagong kasal. huwag kang mag-alala, ang hirap na dinanas ni Yaoyao. Ibabalik ko sa'yo. Hintayin natin. Fu, susunod bang? Papakasalan mo si Shen Xiaosan. Anong media ka? Yan, papatayin kita. Anong kalokohan yan? Alam mo ba ang sinasabi nila sa akin? Kabit daw ako, dapat da akong umalis sa showbiz. Yuen, masaya ka na ba? Ikaw ang may gawa nito, ikaw ang may kasalanan. Kung ayaw mong maging maayos ako, huwag ka ring maging maayos. Yuen, ano ba ang gusto mong gawin ko? Para bitawan mo ako. Bakit mo ako ginugulo? Bitawan mo ako. Pakiusap, huwag mo nang ipagkumpara. Ang relasyon namin ni Tinyuan, kami lang talaga. Mga kaibigan. 3 taon na ang nakalipas, nang si Tinyuan ay, hindi malinaw ang isip, umakyat ka sa kanyang kama. Sinira mo kami, at pinilit mo akong umalis ng bansa. Hindi kita sinisisi sa mga yon, pero pagkatapos ng 3 taon, paano mo ako sisirain ng kasinungalingan dahil sa inggit? Anong sinasabi mo? Sa love triangle na ito, ikaw ang third party. Tama ba? MSU, binabaliktad mo ang katotohanan, pinapahamak ang biktima. Hindi ka ba nababagabag ng konsensya? Hindi ko siya pinilit noon, siya mismo ang. MSU, bakit ka nagsisinungaling pa rin? Kung hindi mo ako pinilit noon, paano ako alis kay Tinyuan? Nagsisinungaling ka, siya ang nagsisinungaling, hindi ako. Huwag mong pagawanan ang mahirap, gawin mong kabit. Kailangan mong matapang na aminin. Huwag mong saktan ang simpleng at inosenteng si Miss Shen. Ang tiyan ko, Dugo. Miss Yu, sa iyong kasalukuyang kalagayan. Kailangan mo magpahinga at pangalagaan ang bata sa sinapupunan. Kung hindi, malaki ang posibilidad na makunan. naiintindihan ko. Salamat, Doc. Yuan, sigurado ka bang hindi ka buntis? Huwag kang mag-alala, Phew. Mabuti ang iyong mga hakbang sa pagpipigil sa pagbubuntis. Tiyak na walang makakatakas. Lalo na, hindi ako magdadala ng isang pabigat. Upang hadlangan ang aking susunod na pag-aasawa. Ang dugo. Dumating na ang aking regla. Mas mabuti, tulad mo, mga babaeng puro lalang lang ang alam. Walang karapatan na magdalang tao ng aking anak. Akala mo gusto ko. Lumabas ka, hindi ka welcome dito. Hindi pa kita pinag-usapan tungkol kay Yaoyao. Maglabas ka agad ng pahayag. Sabihin mong ikaw ang pangatlo sa pagitan ko at ni Yaoyao. Ano ang sinasabi mo? Nakamit mo na ang layunin mong makipaghiwalay. Ang kinabukasan ni Yaoyao sa showbiz ay sinira mo ng lubusan. Yuan, ito ang utang mo sa kanya. Hindi natin usapan si Shinoda. Pangatlo, kapag nailabas na ang pahayag na ito, lalapastanganin at lalaitin ako ng libo-libo. May proteksyon si Shenyao. Ngunit ako, naisip mo ba ako? Iyan ang problema mo, gusto ko lang na malinis ang pangalan ni Yaoyao.
at matupad ang kanyang pangarap. Kaya narapat lang na ako ang magdala ng sisi para kay Shenyao. Fu Tinyuan, may puso ka ba? 3 taon mo na akong inaapi, hindi pa ba sapat? Tungkol lang ito sa issue, ikaw ang may gawa ng problema. Ikaw na nagot. Wala akong kasalanan. Kung gayon, agad na bawiin ng Fu ang puhunan sa'yo. Ang paglalagay ng puhunan sa iyo ay ideya ni Lolo, hindi mo ito magagawa. Ano naman, ang iyo ay akin, ibabalik ko kung gusto ko. Maging ang pagpapabagsak sa'yo, kaya ko rin gawin. Gusto mo bang subukan? Fu Tinyuan, talagang bulag ako. Umalis ka, ayaw kitang makita ngayon. Kung hindi dahil kay Yaw-Yaw. Akala mo ba pupuntahan kita? Kaya malinaw kong sasabihin sa iyo, ang pahayag na ito, kahit mamatay ako, hindi ko ipapalabas. Ngayon, pwede ka nang umalis dito, tama? Sige, maghihintay ako na lumuhod ka sa harap ko. Sino ba ang nagpahiwalay sa iyo at kay Fu Tinyuan? Gusto mo bang mamatay? Tatay, may ibang babae si Fu Tinyuan. Kaya ang hiwalayan ay talagang mangyayari. Hindi ba kasalanan mo to? Wala kang kakayahang bantayan ang sarili mong lalaki. At higit pa rito, umalis ka ng walang dala? Wala ka bang utak? Pero hindi niya ako mahal. Huwag kang magsalita ng mga walang kwentang bagay. Dahil inuuwi kay Tinyuan at pag-usapan siya makibalik sa iyo. Ayaw ko nang magkaroon ng anumang koneksyon sa kanya. Kanina lang nakatanggap ako ng balita. Ang Fu Group ay nag-withdraw na ng pondo. Ang mga kasosyo ng Fu Group, ayon sa balita, nang malaman nilang hiwalay ka na kay Fu Tinyuan, kalahati sa kanila ay umalis na. Kung sakaling may mangyaring masama, papahirapan kita ng husto. Napakasama na ng relasyon namin, hindi siya papayag. Na makabalikan sa akin. Kung ganun, hindi mo sa kanya ang 300 milyon. Kung kahit itong halaga, ay hindi mo makuha ang gamot ng nanay mo, wala akong balak maglabas ng pera. Tatay, ang nanay ko ay asawa mo na ng ilang dekada. Sapat na yon. Ngayon, bilisan mo at hanapin si Fu Tinyuan. Maging makipagbalikan ka sa kanya, o humingi ka ng pera. Bakit? Bakit kailangan ninyong lahat akong pilitin? Yaw-Yaw, makinig ka, inumin mo na ang gamot. Tinyuan, ayaw kong inumin to, ang pait. Yaw-Yaw, makinig ka, inumin mo na ang gamot. Saka lang ako makakampante, alam mo. Kapag gumaling na ang katawan mo, saka ko siya mapapanatag. Na magkaanak para sa iyo, tama ba, Fu Tinyuan? Fu Tinyuan, kailangan kitang kausapin. Fu Tinyuan, kailangan ko ng 300 milyon. 300 milyon? Nababaliw ka na ba? Anong mukha ang dala mo para humingi ng pera sa akin? Basta bigyan mo lang ako ng pera. Handa akong maglabas ng pahayag. Sasabihin kong ako ang talagang third party sa pagitan ninyong dalawa. Nasisiyahan ka na ba? MSU, ano ba ang ginagawa mo? Ginagamit mo ako para takutin si Tinyuan? Samantalang ako, wala namang ginawang mali. Sa isang salita mo lang, iginawad mo na sa akin ang titulong kabit. Paano ka nakakapangahas? Na humingi pa ng pera kay Tinyuan? At saka, para saan mo ba kailangan ng napakalaking perang yan? Baka naman, para suportahan mo yung lalaking naghatid sa iyo sa ospital noong araw na yon, ang lalaking iyon. Ito ang layunin mo. Bahala ka sa iniisip mo. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera si Shenyao, hindi na malilinis at At ano pa? hindi siya pakakasalan ng pamilya Fu ang lugar ko sa puso ni Lolo. Alam mo naman, Dahil diborsyado at may ibang lalaki tumigas ang papak mo. ako at si Wenche. Kung gusto mo ng pera lumuhod ka at makiusap. Fu Tinyuan, huwag kang magmalabis. Normal na transaksyon lang ito, gusto mo ng pera. Palitan mo ng dignidad. Fu Tinyuan, hindi lang ikaw ang maaaring lapitan ko. Pupunta ka kay Zhong Wencheng. Yuen, huminto ka. Yuen, anong nangyari? Doktor, pumasok kayo, doktor. Yuen, Tinyuan, manatili ka sa akin. Masikip ang dibdib ko. pero si Yuen, May doktor naman, ayaw kong mag-isa dito. Natatakot ako dito, naisip ko. Noong araw na pumasok ako sa operasyon, manatili ka. Sige na. sige, mananatili ako. Ang pasyente dito kahapon pa umalis kasama ang asawa. Asawa, Buntis na ng 2 buwan ang ina. Tinyuan, bantis si GNGU. Bakit itinago sa iyo, baka ang sanggol? Kay Jijong. Sa pagbilang si GNGU. Baka matagal nang nagkakasama sila ni Jijong. Yuen, tanga pala ako na niloloko mo. Hanapin si Yuen agad, Yuen. Huwag kang mahuli sa akin. Hoy, Tinyuan.
Ano nang ginagawa ninyo isang buwan nang hinahanap? Hindi pa rin makita. Tinakpan ng pamilya Zhong ang bakas ni Mrs. Ang balita, nasa ibang bansa si Zhong Wencheng. Maaring sumama si Mrs. Mga walang kwenta magpadala ng tao sa ibang bansa. Sige, gagawin ko agad. Tin Yuan. Huwag ka nang magalit, Tin Yuan. Samahan mo ako mamayang gabi sa handaan para kay Derek Han. Narinig ko, galing siya sa ibang bansa. Para maghanap ng bida, para sa bagong pelikula niya. Gusto kong subukan. Ikaw ang maghanda. Sige. May paparating bang pelikula? Iniwan ka ba ni Boss Fu? Nakita ang dating asawa, wala akong masabi. Tin Yuan. Ikinagagalak kitang makilala, Derek Han. Napanood ko rin ang mga gawa ni Binibining Shen. Magandang balita iyan, interesado ako. Sa papel ng bida sa bagong pelikula mo, pwede bang subukan? Ah, napili na ang bida. Pasensya na. Derek Han, pwede bang pag-isipan mo ako? Kung bagay ako, dadagdagan ni Tin Yuan. Ang pundo sa pelikulang ito, sa kakayahan ng Fu Group. Marahil narinig mo na ito, Derek Han. Ah, ito. Direk Han, kahit magkano ang pondo mo, ako ang magbibigay. Sa tingin ko, hindi bagay si Binibining Shen. Bilang bida sa pelikula, Si Binibining Yu pala. Buntis ka. Bakit hinayaan ka ni Ginong Zhong? Nagumala sa labas. Hindi siya responsible. huwag kang mangialam. Kung gayon, Binibining Yu, huwag kang makialam. Kausap ko si Derek Han tungkol sa bida sa bagong pelikula. Hindi ka naman mula sa industriyang ito, Binibining Yu. Nakakasagabal ang biglang pagsingit sa usapan. Pero tama ka, ang bida sa Legend of Rongfi ay bayani. Kung ikaw ang gumanap, isang kabit, hindi ba iyan kalapastanganan? Ikaw. Tin Yuan, tingnan mo siya. Yuen, magsalita ka ng may respeto. Saan ako nawala ng respeto, Futinyuan? Hiwalay na tayo, panatilihin natin ang distansya. Hoy, sandali, Ginoong Fu. Ex-husband mo siya? Kung gayon, si Binibining Shen ay. Pangatlo, Hindi ako. Binibining Yu, huwag mo akong siraan. Dahil ayaw mo sa akin, Derek Han, gusto ko talagang subukan. Maaari mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Hindi, pangarap lang iyan. Pelikula ito ni Derek Han. Wala kang karapatang makialam, Binibining Yu, manahimik ka. ah, talaga. Si MSU, may karapatan siyang pumili. Bakit? Ganito kasi, si MSU ang orihinal na manunulat ng Rongfi Juan. Ako naman, binibigyan ko ang mga manunulat ng karapatang pumili ng artista. Para mas maging epektibo ang pelikula ko. Kanya ang script na ito. Kaya, Shen Yao, ikaw na lang ang mag-arte sa panaginip. Yuen, Tin Yuan. Yuen, kanino ba talaga ang sanggol sa tiyan mo? Anong sanggol? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag kang magkunwari, sagutin mo ako. Sino ba talaga? Basta, hindi maaaring ikaw. E di kay Zhong Wencheng. Si Futinyuan ba? Hiwalay na tayo. Kanino man ang sanggol sa tiyan ko? Wala ka nang pakialam. Bitawan mo ako. Siyempre may pakialam ako. Sa pagbilang 3 buwan na ito. Dapat nung bago tayo maghiwalay ito na buo. Kung hindi akin ang bata, ang tapang mo naman. Nakipagtalik ka sa ibang lalaki nang hindi ko alam. Pareho lang tayo. Ginagaya ko lang ang pag-aalaga mo sa kabit, Phew. Sumama ka sa ospital para sa pagsusuri, doon malalaman ang lahat. Ayaw ko. Wala kang karapatang mag-utos sa akin. Bitawan mo ako. Kung may karapatan ako o wala, hindi ikaw ang magsasabi. Bitawan mo ako. Ayokong magpa-aminocentesis. Tin Yuan. Bakit kaya ayaw ni Yuen? Na sumailalim sa operasyong ito. Baka naman ang sanggol na ito ay kay Emma Zhong. Kahit kanino man ang bata, dapat malaman ngayon. Kung talagang sa iyo ang bata, ang operasyong ito ang magpapatunay na malinis ka, Tin Yuan. Bakit ayaw gawin ni Yuen ang operasyon? Ayon sa pagsusuri ni MR Fu, ang katawan ni MSU ay hindi angkop para sa amniocentesis. Kahit magpalaglag, may panganib pa rin. Huling pagkakataon na ito. Akin ba ang bata? Kung hindi ko aminin, papatuloy na ko ni Futinyuan na magpa. Ang synthesis. Kapag nalaman niyang sa kanya ang bata, kukunin niya ito. Kay Zhong Wencheng ang bata. Nasiyahan ka na.
MSU, dati mong sinisisi ako sa pagpapakialam sa pag-aasawa mo. Sadyang nagkapanggap na biktima, no? Uy. Yun pala yung bata sa tiyan mo. Talagang anak ng hayop. Yuen, bakit wala ka na sa hotel? Umuwi na ako. Mabuti naman. Sabi ni Derek Han, ikaw ang head writer. May dinner bukas tanghali ang mga pangunahing tauhan ng pelikula. Sama ka. Sige, alam ko na. Derek Han, sino ba hinihintay natin? Teka muna. Kumusta kayong lahat? Ako si Shenyao, ang bida sa Rong Fijuan. Shenyo, sana matuto pa ako sa inyong lahat. Lalo na kay Writer Yu. Nasira ang kamay, di makakamay. Akala ko kasi, ayaw sa akin ni Writer Yu. Derek Han, anong nangyayari? Wala eh, ang laki ng offer ni Boss Fu. Di ko natanggihan. Hindi lang algaw. Na talagang gusto yung director na yon, hindi ko siya papayagan. Ang dumi-dumi ng script mo. Ang relasyon mo at ni Shenyao. Sugar daddy at gold digger lang, malinis ba yon? Pero mas malinis si Yao Yao kaysa sayo. Alam ba kung bakit? Ako nagkatuluyan kay Song Wenchen. Bakit? Dahil mas magaling siya sa kama, mas maraming alam kaysa sayo. Ikaw naman, ang boring, ang hina ng technique. Eh di subukan natin ngayon dito. Sino sa amin ni Song Wenchen ang mas magaling? Di ba dito mo gusto? Futin Yuan, umalis ka dito. Tatawag ako ng pulis. Kahit yung pangalan ni Shenyao. Wala ka na bang pakialam? Naging matalino ka na, Yuen. Mahaba pa ang panahon. Yung pagtataksil mo, pag-uusapan natin yan. Paano mo pa nagagawang manligaw kay Tinyuan? Di ba dapat ikaw ang mag-isip? Bakit mo alam mo? Ikaw, kung hindi ka nanligaw kay Tinyuan, bakit kanya hahawakan? Aray. Anong ginagawa ninyo? Tinyuan, baka kasi si Miss Yu. Ayaw sakin. Itinulak niya ako. Araw-araw na lang inaapi si Yao Yao. Nakakatuwa ba? Mag-sorry ka sa kanya. Mag-sorry. CJ, pero... Gagawin ko muna bago ako mag-sorry. Aray, aray. Masusugatan ang kamay ko. Tinyuan. Ang sakit. Pasensya na. Hindi ko nakita. Yuen, may problema ka ba? Han, nakita mo naman. Ako at ang babaeng pinili mong bida. Hindi kami magkasundo. Kung magtuloy pa, baka magkagulo lang. Kusa akong aalis sa wrong page 1. Paumanhin na lang. Aalis muna ako. Hoy, ano ba to? Yuen. Umalis sa Yao Yao. Hindi kita papatawarin. Bahala ka. Tinyuan. Naku, Yao Yao. Ilang araw lang akong nagbakasyon. Paano mo nasaktan ang kamay mo? Ang ingat-ingat mo naman. Si Yuen ang tumapak sa kamay ko. Paano niya nagawa yon? Okay lang yon, tita. Basta masaya si Yuen. Pero hindi ko talaga matanggap to. Tinyuan, nakita mo naman. Bakit hindi mo pinatanggol si Yao Yao? Shen Yao, ikaw ang nahulog. Tinyuan, anong sinasabi mo? Paano ako mahuhulog? Napanood ko na ang ngisi. Bakit mo? Laging pinag-initan si Yuen. Wala akong ginawa. CJ, aminin ko. Ako ang may pakana. Naiinggit lang ako sa kanya. Naiinggit ako kapag malapit siya sa'yo. Yao Yao, alam ko ang nararamdaman mo. Minsan, nagkakamali rin naman tayo. Tita, mahal na mahal ko talaga si Tinyuan. Huwag kang mag-alala, Yao Yao, ang pamilya namin. Ikaw lang ang tatanggapin naming manugang. Yung iba, mga babaeng hindi karapat-dapat, lumayo sila. Hindi ko sinabing pakakasalan ko si Shen Yao. Tinyuan. Nagbibiro ka lang, di ba? Inaalagaan kita dahil sa pagliligtas mo sa akin. Pero ang pag-aasawa ay hindi laro, Yao Yao. Hanap ka ng mas mamahalin ka. Pero ikaw lang ang mahal ko. Nang ikaw ay nasa panganib, alang pag-aalinlangan kong ibinigay ang bato. Para sa'yo. Kahit tawagin akong kabit, sumama ako sa'yo. Lahat ng to. Hindi ba't dahil mahal kita?
3 taon na ang nakalipas. Tapos na tayo. Maliban sa pag-aasawa. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Naiibigan mo ba si Yuen? Yaw, huwag kang umiyak. Pakakasalan ka ni Tinyuan, itong tiyahin ang mag-aalaga sa'yo. Mamumuno sa bahay, pero si Tinyuan. Baka si Yuen ang taong ito ang nagpapagulo. Okay lang, ako ang magbibigay ng ideya para sa'yo. Hoy Yuen, pinag-utos ko sa'yo na bumalik ka bukas. Dalhin mo ang lahat ng basurang ito, alisin mo sa akin. Tumigil ka. May kailangan ka ba? Ito ang bahay ng Fu. Pumasok ka nang hindi man lang nagpaalam. Akala mo ba hangin lang kami? Kung walang gamit ko, alis na ako. Yuen, napakawalang respeto mo naman sa tiyahin. Kahit nahiwalay ka na kay Tinyuan, matanda pa rin ang tiyahin. Paano mo siya mapapabayaan? Walang modo. Isang biyanang tumutulong sa kabit na siraan ang pamilya ng sariling anak. Ano ang karapat-dapat na respeto? Ikaw ang bastos. Ikaw talaga ang sumira kay Yaw at sa anak ko. Sabihin mo ang gusto mo. Dapat kang humingi ng tawad ngayon. Panaginip ko lang yan. Hindi ko pa kinain ang kanyang mga daliri. Mabait pa nga ako. Yuen, ang sama mo talaga. Buti na lang hiwalay ka na kay Tinyuan. Kung hindi, sa bahay ng Fu, wala ka ng takot. Kung hindi mo ako hahanapin, hindi kita papansinin. Tungkol naman kay Fu Tinyuan, isang gamit na hindi ko na kailangan, kunin mo kung gusto mo. Wala akong pakialam, pero sana nga. Magpakasal na kayong dalawa agad, kasi pagkatapos ng 2 taon. Matanda ka na. Sino ang matanda? Bitawan mo ako, aakyat ako. Naiibigan mo ba si Yuen? Yaw, huwag kang umiyak. Pero, Ano ang nangyari? hindi ko alam. Hoy, magpadala ng ambulansya sa Clearwater by 25. May matandang nahulog, nawalan na ng malay. Yuen, Narito ka na, nasa operating room na ang tiyahin. sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na gawin ng nanay ko? Hindi ako, malamang hindi sinasadyang nahulog ang tiyahin sa hagdan. Nandoon si Shen Yao. Maaari mo ito sa akin. Nagdadahilan ka pa. Sinabi na ni Yaw ang nangyari. Sinabi na sa akin ang buong istorya. Nakita ka niya mismo. Hindi mo lang ang nanay kong nasaan. Nagsisinungaling siya. Higit na mapagkakatiwalaan si Yaw kaysa sa'yo. Dalhin siya. Ihatid sa presinto. Hindi talaga ako ang gumawa, Fu Tinyuan. Maaari bang maniwala ka sa akin kahit isang beses? Ngayong panahong ito, tingnan natin kung sino pa ang makakapagliligtas sa'yo. Bakit ka umiyak? Nakakainis. Ayoko lang talaga sa malamya mong ugali. Ito siguro ang mukha mong ginagamit para mangakit ng mga lalaki, no? Gusto kong makita si Fu Tinyuan. Wala akong kasalanan. Kung may kasalanan ka o wala, hindi yan ang desisyon mo. Santukin siya, para malaman ng putang ito ang kapalaran ng isang pokpok. Fu Tinyuan, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Yuen, comfortable ba ang buhay mo dito? Inosente ako. Nagsinungaling ka, Shen Yao. Hindi mahalaga kung nagsinungaling ako o hindi. Ang mahalaga, si Tinyuan, ako lang ang pinaniniwalaan niya. Ngayon, gulay na ang tita. Si Tinyuan, gustong-gusto ka ng mamatay. Tingnan mo, ito ang parusa para sa'yo. Ni hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Si Tinyuan, abala sa pagpapakasal sa akin. Wala siyang oras para sa'yo. Bilang dating asawa ni Tinyuan, sana makapunta ka sa kasal namin. Pero hindi ko alam kung makakalabas ka pa ba. Ito ang pagkakaiba ng pag-ibig at kawalan nito. 2 taon tayong mag-asawa, pero hindi mo man lang ako binigyan ng isang disenteng kasal. Hahaha, aalis na ako para ayusin ang kasal ko. Paalam na, mamamatay tao. Hindi ka pwedeng umalis. Dapat mong ibalik ang puri ko. Santukin siya hanggang sa sumuko. Saich, MS Shen. Teka, bakit siya dumudugo? MSU. Sa ngayon, wala pang direktang ebidensya na. Ikaw ang nagtulak kay Genji. Sumula sa hagdan. Pwede ka nang umalis. Kung sakaling may bagong ebidensya kaming makuha. Sana'y makipagtulungan ka pa rin. Yuen, okay ka na.
Wencheng, wala na sa tiyan ko. Ang anak, Hindi ko siya naipagtanggol. hindi mo kasalanan. Mabuting ina ka. Lahat ng kaya mo, ginawa mo para protektahan siya. Miss na miss ko na ang nanay ko. Siya na lang ang natira sa akin. Yuen, 3 araw na ang nakalipas ng. Pumanaw ang tita. Impossible. May sakit ang nanay ko ngayon pero sabi ng doktor, gagaling din siya. Yuen, alam kong mahirap itong tanggapin. Pero totoo talaga. Wala akong ginawang mali. Bakit naman? Bakit ganito ang nangyari sa akin? Yuen, mahaba pa ang buhay natin. Dahan-dahan tayong magpatuloy, okay? Dahan-dahan. Hindi ko man lang nakita ang nanay ko bago siya mawala. Siguradong galit siya sa akin. Makinig ka, ang libing ni tita. Si Futinyuan ang nag-asikaso. Maayos naman. Sabi ng doktor, payapa siyang namatay. Okay lang yan, Yuen. Si Futinyuan, siya ang huling nakakita sa nanay ko. Siya ang huling nakakita kay tita. Si Futinyuan? Bakit? Alam ko, siya ang pumatay sa nanay ko. Ipinaghihiganti niya ako. Yuen. Ganun ba kabilis kang mangailangan ng lalaki? Pagkalabas mo sa kulungan, may iba ka na agad. Dahan-dahan ka. Kakagaling lang ni Yuen sa pagkalaglag. Mahina pa siya. Isang anak sa labas, buti nga nalaglag. Umalis ka. Hindi mo ako dapat hawakan. Pwede kang hawakan ni Song Wencheng. Pero ako, hindi. Siyempre, iba siya sa'yo. Nakakadiri ka lang tingnan. Hinamon mo pa ako. Sa totoo lang, Futinyuan. Sana mamatay ka na agad. Gusto kitang patayin sa tuwing nakikita kita. Wala kang karapatan. Ikaw ang nagpabulag sa nanay ko. Hanggang hindi mo nababayaran ang kasalanan to, huwag kang mag-aasam na makipagrelasyon sa iba. At maging masaya. Wencheng, tulungan mo ako. Futinyuan, pinipilit mo si Yuen. Umalis ka. Hindi pwede. Binugbog mo ako dahil sa ibang lalaki. Karapat dapat ka dyan. Yuen, nasaan ang konsensya mo? Pininsala mo ang nanay ko, wala man lang pagsisisi sa'yo. At ang lakas pa ng loob mong mamalaki. Ikaw, may konsensya ka ba? Ano ibig mong sabihin? Paulit-ulit mong sinasabing ako ang may kasalanan sa nanay mo. Base lang sa salaysay ni Shenyao. Kahit ang pulis, hindi ito itinutuloy na sapat na ebidensya para akusahan ako. Anong karapatan mong hatulan ako? Anong karapatan mong magpadala ng tao? Sa kulungan para saktan ako. Anong karapatan mong pahirapan ako? Kaya namatay ang nanay ko. Wala akong ginawa sa nanay mo. Siya talaga ay. Tulingan, kahit ikaw ang tagapagmana ng few. Papagbayarin kita. Wencheng, pasensya na. Nadadami ka na naman sa mga problema ko. Walang problema, magkaibigan tayo, dapat lang. Salamat, kung wala ka, hindi ko talaga alam. Kung ano ang gagawin ko. Kung talagang nagpapasalamat ka, ipagpatuloy mo na lang. Ang pagiging head writer ng Rong Fijuan, si Derek Han araw-araw. Nagpapaalala sa akin tungkol sa'yo, halos magsawa na ako. Ang pelikulang ito, sigurado na ba talaga? Na si Shenyao ang bida? Sinabi ko na rin kay Derek Han ang tungkol sa pagpapalit. Pero sabi ni Derek Han, dahil ang pamilya Fu sa Haicheng ay nangungunang kumpanya at sa tulong ng koneksyon at resources nila. Napakalaking tulong ito sa proyekto. Walang masamang may dudulo. Pero alam mismo ni Derek Han, alam niya ang nangyari sa'yo at kay Shenyao. Kaya't sa set, sisiguraduhin niyang protektado ka. Hindi ka niya hahayaang. Tatanggapin ko ang alok ni Derek Han, pero may kondisyon. Gagawan ko ng pagbabago ang script. Walang problema, ikaw naman ang original na creator nito. Kaya naniniwala akong magagawa mong. Mas mapabuti pa ang script na ito. Sige, salamat Wencheng. Walang problema. Nga pala, magsisimula na ang script reading sa 1-0 araw. Kaya't kailangan mong magmadali. CJ, Yuen, ikaw na mamamatay tao. Paano ka nakakalabas pa? ikaw nga nagsisinungaling ng walang takot. Bakit ako matatakot? Ikaw. Ano ka dyan? Kung hindi ka marunong magsalita, umalis ka na. Huwag kang mag-abala na para sa makarasaan. Tinawag mo pa akong aso. Huwag mong isipin. Dahil sa anak ko, hindi kita kayang saktan. Narinig mo na, umalis ka na. Ano? Mahirap ba para sa'yo ang salita ng tao? Ako. Yuen. Ano naman ginagawa? Tinyuan, wala akong ginagawa. Tignan mo, binuhusan niya ako ng kubig. Nasunog na ako. Bakit mo binuhusan si Yaw? Ginaganti ko lang siya. Hindi basta-basta harapin ni Yaw ang problema mo. Yuen, may ginawa ka na naman ba? Ang galing ng pagtutugma ninyong mag-partner. Pareho kayong magaling sa pagsisinungaling. Yuen, magsalita ka ng maayos. Yuen, mag-asawa kayo noon. Kahit na umibig ka sa iba, hindi naman kailangang laging ganyan ang sitwasyon. Parang giyera. Ngayon ay, script reading ng The Legend of Consort Rong. Si Zhong Wencheng ay, isa sa mga investor, malamang darating siya. Ikaw ngayon, hindi kaya para lang. Kay Zhong Wencheng ang pagpunta mo. Hindi kaya menopause na ang edad mo? Bakit ang hilig mong makialam?
Sino ang hinahanap ko? Anong kinalaman mo? Kayo ni Zong Wenchen, nagkikita ng palihim. Hindi pa sapat, ngayon gusto mo pang malaman ng lahat. Wala ka pa ng master ng buhay. Ako ang masasabi kung may karapatan ako o wala. Bitawan mo. Ginoong Fu, ano ang ginagawa ninyo? Director Han, pakiusap, umusog ka naman. Hindi pwede, Binibining Yu, hirap na hirap akong inimbita. Ang head scriptwriter. Kung ipapalayas mo si Binibining Yu, mas gugustuhin ko pang bawiin mo ang pondo. Para sa pelikula, higit sa sinuman, gusto kong magkaroon ito ng kaluluwa. At si Yuen, ang siyang makakapagbigay ng kaluluwa sa The Legend of Consort Rong. Sige, ngayon ay personal kong makikita kung ano ang kaya niya. Tiniwan, si Yuan ay ginagamit ang posisyon para sa personal na paghihiganti. Ang lalaki, babae, at pangalawang babae sa loob, silang tatlo. Ang relasyon nila ay malinaw na paglalarawan. Ang relasyon natin at ni Wen, at ang babae. Naging kabit pa para umangat. Tiniwan siya. Iba sa dating script, di ba? Tingnan ko. Bakit binago ang script? Nag-iisip ka ng sobra. Ang script ay parang anak ko. Hindi ko babastusin ang kwento para lang sa mga basura. Paano ito? Ang babae ay tinulak ang ina ng lalaki. Sa hagdan, kaya naging gulay ang ina ng lalaki, at isinisi sa pangalawang babae, para magiganti ang lalaki para sa ina. Siya mismo ang pumatay sa may sakit na ina ng pangalawang babae. Lahat ito ay nangyari lang sa atin. Hindi pa ba ito paglalarawan? Ang sining ay nagmumula sa buhay. Ginawa kong inspirasyon ang mga totoong pangyayari. Hindi ba pwede? Yuen, ikaw. Shenyaw, tumahimik ka. Ang bibig mo ay puro kasinungalingan. Anong kasinungalingan? Ang tiyahin ay talagang ikaw ang itinulak pababa. Nandoon ka naman noon kung ako ang nagtulak. Basta ako ang tumawag ng 102. Bakit ako rin ang nag-alaga sa ospital? Futin Yuan kung ako ang may gawa. Ayon sa lohika, dapat tumakas ako agad, hindi iligtas ang nanay mo. Tinyuan, sobrang kinabahan ako noon. Pero hindi na iyon mahalaga, Futin Yuan. Hindi ko sinaktan ang nanay mo. Ikaw ang pumatay sa nanay ko. Hindi ba ito script reading? Bakit naging detective scene na? Tumigil ka nga. Tungkol sa nanay mo, wala akong kinalaman. Si Boss Fu ang nanguna. Nagsasabi lang ako ng totoo. Gawa-gawa mo lang yan. Namatay sa sakit ang nanay mo. Walang kinalaman sa akin. Nang dumalaw ka sa nanay ko, namatay siya. May dahilan akong maghinala na akala mo ako ang pumatay. Sa nanay mo, kaya ipinakulong mo ako. Hindi pa sapat, sinalanta mo pa ang pamilya ko. May sinabi ka o ginawa ka siguro noon. Kaya bigla siyang namatay. Yuen, ganoon ba ako sa paningin mo? Akala mo ba kung sino kang mabait? Hindi ganoon si Tinyuan. Huwag mo siyang pagbintangan. Ayoko makinig sa'yo. Tumahimik ka. Ikaw. Kung wala talagang kinalaman sa akin ang pagkamatay ng nanay mo, ano ang gagawin mo? Luluhod ako at hihingi ng tawad. MSU, nagkakamali ka. Noong nawawala ka, si Boss Fu ang nakasikaso sa kalagayan ng nanay mo at sa bayaring sa ospital. Nandoon siya nang mamatay ang nanay mo. Huwag kang mag-alala, payapa ang pagpanaw niya. Payapa ang pag-alis ng nanay mo. Hindi mo sinabi sa kanya na nakakulong ako. Tinyuan, nasaan si Xiao En? Nitong mga nakaraang araw, hindi siya dumalaw. Abala ba siya? Si Yuen ay gumagawa ng magandang script. Nasa ibang bansa siya para sa inspirasyon. Dadalaw siya pagbalik. Natatakot ako, baka hindi ko naabutin yon. Huwag kang mag-alala, inayos ko na. May medical team galing abroad na paparito. Gagaling ka rin. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Alam ko. Huwag kang matakot. Magpahinga ka muna. Tita, Hindi mo sinabi sa kanya na nakulong ako. At pinabayaran ko pa ang mga gamot niya. hindi ako ganoon kabagsik para sabihin sa kanya ang mga kalokohan mo. At pasiglahin ang kanyang damdamin. Tingnan mo, Yuen, nagkakamali ka kay Tinyuan. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Hindi na kailangang lumuhod, hiwalay ang usapan. Titignan ko ang tungkol sa nanay ko. Kung ikaw ang may gawa nito, ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Sige, maghihintay ako. Itatabi muna natin ang script reading, mag-usap na lang tayo ulit sa ibang araw. May iba pa akong lakad, alis na ako. Tinyuan, hintayin mo ako. Dae Kui, kung magkatagumpay ito, ikaw na ang magiging punong direktor sa lahat ng bagong serye ng Fus Investments. Ano sa tingin mo? Akala ko kasama natin si Direk Han sa pag-usap tungkol sa script. May iba siyang lakad, tayo muna ang mag-usap. Manunulat Yu, mag-order muna tayo ng pagkain. Habang kumakain tayo mag-uusap. Direk Kui, ano ba ito? Manunulat Yu, bakit ka ganoon kalaki ang reaksyon? Hindi naman bago sa iyo ang mahawakan ng lalaki. Kung wala naman palang balak si Direk Kui na pag-usapan ng script ngayon, aalis na ako. Hala, nandito ka na rin, samahan mo na lang ako maglibang, mag-enjoy tayo. Sa mga susunod mong proyekto, ako mismo ang magdidirect sa iyo. Umalis ka dyan. Aray. Bumalik ka rito,
Halatang lantaran ka na, nagmamalinis ka pa. Sasamahan kita na mabuti sandali. Bitawan mo ako, tulong. Bitawan mo ako. Hanapin agad kung nasaan ngayon si Yuen. Ano ba talaga ang gusto mo? Kung pera ang kailangan, maibibigay ko sa iyo. Ikaw lang ang interesado ako ngayon. Bitawan mo ako, aray. Aray, sinong hayop ang sumipa sa akin? Boss Fu. Aray, Kung mahilig ka talagang maglaro ng babae, sa bar ka dapat maglibang. Sandali, ano ba? May itatanong pa ako sa kanya. Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? manunulat Yu, ang hina naman ng memorya mo. Ikaw mismo ang tumawag sa akin. Hindi mo ba naalala? Huwag mo akong lilinlangin, ikaw at ako. Wala tayong nalalaman sa isa't isa, sigurado may ibang tao. Ang nag-utos sa iyo na gawin ito, sino? Ikaw mismo. Kaibigan ko si Song Wencheng. Gusto mo bang ipagbawal ng Song Group? Hindi pa ako patay. Sasabihin mo ba o hindi? Si Shen Yao yan. Impossible. Di gagawin yaw-yaw yan. Hanggang kailan ka magluloko sa sarili mo? Wala namang dahilan si yaw-yaw para gawin yan. Noong ang huling kainan, siya ang nahulog tapos ako isinisi. Ito na nga ang katotohanan sa harap mo, di pa ba sapat para maniwala ka? Di siya kasing bait ng iniisip mo at saka. Maliit na bahagi lang to ng ginawa niya sa akin. Ano pa ang ginawa niya sa'yo? Kahit sabihin ko, di ka rin maniniwala. Sige na. Si Shen Yao, di ko siya palalampasin ng basta-basta. Kung ipagtatanggol mo siya, bahala ka. Saan ka pupunta? Ihahatid kita. Wag na. Umuwi ka na lang sa unang niligawan mong santo. Boss Fu, pwede na ba akong umalis? Tapos na siya, pero ako hindi pa. Tin Yuan, bakit ngayon ka lang umuwi? Bakit mo pinayagan si Qi Jianxiang? Naghahasain si Yuen. Tin Yuan, ano ang sinasabi mo? Di ko maintindihan. Huwag kang magtumaring. Sinabi mismo sa akin ni Qi Jianxiang na ikaw ang nag-utos sa kanya. Ako ang gumawa, pero ginawa ko yon para sa'yo at kay tita. Hindi kita inutusan na saktan si Yuen. Naging gulay na si tita dahil kay UN. Baka hindi na siya magising habang buhay. Tapos malaya lang siya. Bakit ganoon? Kaya naghanap ka ng taong gagahasa kay Yuen. Inapagsabihan ko lang si Kui Chanxiang. Naturuan siya ng leksyon. Yung paghahasa kay UN. Baka naman natyempuhan lang. Pero si Qi Jianxiang, wala mo siya kailan para magsimansakin. Tin Yuan, gaano na ba tayo katagal magkakilala? Di mo pa ba ako kilala? Mukha ba akong ganun kasama? Sige, pero huwag mo nang sasaktan si Yuen. Sige, susundin kita. Pero, Tin Yuan, halos handa na lahat para sa kasal. Kailan tayo? Magsiset ng date para masimulan na? Baka sakaling gumaling si tita. Baka magising siya. Ihatid ko si mama sa ibang bansa para magpagamot. Wala akong oras para isipin yan. Pero handa na lahat eh. AME. Ang galing mong magtago, buti nakita rin kita pagkatagal-tagal. Tatay, Alam mo pa palang tawagin akong tatay, wala kang kwenta. Hindi lang iniwan ka ni Fu Tinyuan, pati ba naman ang divorce settlement, hindi mo makuha. Talaga bang tanga ka't bobo? Katulad ng nanay mo, puta na ginamit lang ng libre, Ibang-iba siya sa matandang yon, mga dekalidad ang lalaking nakakasama niya. huwag ninyong insultuhin ang nanay ko. AMEA, edi magbigay ka ng pera. Ngayon, hindi ako hihingi ng marami. Bigyan mo ako ng 1 bilyon. Bala kong magnegosyo kasama ng kuya mo. Pag nabawi na ang puhunan, ibabalik ko sa'yo. 1 bilyon? Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Humingi ka sa kabit mo. Di ba nakasama ka na ng hair ng Zhongxi Group? Kaibigan lang kami. Huwag kang magdaldal sa akin. Kung hindi ka magbibigay ng pera, itatapon ko ang abo ng nanay mo sa basurahan. Kahit patay na, hindi siya makatagal ng mapayapa. Yushikun, ang nanay ko at ikaw. Mag-asawa kayo ng ilang dekada. Wala ka bang konsensya? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kailangan ko ng pera ngayon. Ito ang 100,000 piso. Ibigay mo sa akin ang abo ng nanay ko. Parang pulubi ang trato mo sa akin? 100,000 lang? Kulang yan. Yan lang ang meron ako. Kahit pilitin niyo ako, wala na akong maibibigay. Pwede kang magbenta ng sarili mo. Isang gabi, ilang bises kang pagtuturnuhan. Makukuha mo rin ang 1 bilyon. Hahaha. Nababaliw na kayo. Kuya kita. Huwag kang magdaldal. Kailangan ko ng pera. Kung hindi ka magbibigay, para saan pa kitang pinalaki? Sage, dalhin niyo siya ron. Kailangan pa siyang turuan. Ay, putang ina, tumatakbo ka? Kapag nahuli kita,
Sasampalin kita ng husto. Hahaha. Hello. Are-report ko, may pumapasok sa bahay ng walang paalam. Ang galing mo. Tumakbo ka pa. Kung alam ko lang na ganyan ka kaswild, dapat noong bata ka pa. Pinatay na kita. Sayang lang ang pagpapalaki sa'yo. Ang nanay ko ang nagpalaki sa akin. Ay, sumasagot ka pa? Yusong. Ilabas niyo siya at hubarin ang damit. Para makita ng lahat kung gaano kaganda ang putang ito. Wala ba kayong konsensya? Hoy, ikaw. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka, talo na ko. UN. Tinyuan, ayaw ko ng mabuhay. Huwag kang matakot, nandito ako. UN, pakiusap, palayain niyo kami. Tatay, anak mo ako. Bakit mo ako ginaganito? Kung ngayon, ako ang iyong ama, nagtuturo sa isang suwail na anak na babae. May kasalanan pa ako. Hindi ka karapat dapat maging isang ama. Kahit patayin kita, dapat lang. Sa'yo, magandang sa akin. Ano ang utang ko sa iyo? Mula pagkabata, hindi mo ako pinansin. Kapag hindi ka masaya, pinahihirapan mo ako kapag masaya ka. Binibilhan mo ako ng candy, parang aso lang. Pinahihirapan hanggang sa lumaki. Ngayong ako'y lumaki at naintindihan, sinimulan mo. Parang vampira, sumisipsip ng aking dugo, ginagamit ang aking ina upang manakot sa akin. Yushikon, sabihin mo sa akin, ano ang utang ko sa iyo? Bakit mo ako inaapi ng paulit-ulit? Anak, gumastos ako upang palakihin kang ganito. Hindi ba dapat kang magbigay ng konting pera bilang paggalang? Ano ang sinasabi mo? Ano ang ibig sabihin ng ganito? Ang patay mong ina, sobrang emosyonal. Hindi alam kung saan kanya kinuha, sinabing alagaan. Alam ng ama, tiyak na sa labas siya. Nagkaroon ng anak sa iba, ginawa mo akong tanga. Paano ito posible? Hindi ko pa siya hinahanap para magreklamo, sabihin mo. Gumastos ang ama upang palakihin ka, mahigit 20 taon. Paano naging isang palamunin? Huwag mong insultuhin ang aking ina. Sa mga taong ito, hindi ako nagkulang sa pagbibigay sa iyo ng pera, ngunit ang binigay mo. Hindi sapat para sa akin. Yuen, dapat kang magpasalamat sa akin. Kung hindi noong 3 taon na ang nakalilipas, binigyan kita ng gamot, dinala kita sa kama ni Fitinyuan. Akala mo ba makakapag-asawa ka ng Fu? Tumahimik ka. Sinabi mo, 3 taon na ang nakalilipas, ikaw ang nagdala kay Wen sa aking kama. Hindi siya kusang loob. Sa kanyang takot, kung hindi mo ginawa ang matinding paraan. Paano siya maglakas loob? Hoy, Fu, bilang manugang. Dapat kang maging mapagbigay. Kahit nasawa ka na kay Yuen. Dapat kang magbigay ng kompensasyon sa iyong biyenan. Kaya noong 3 taon na ang nakalilipas, ako ay nagkamali. Alam mo, bakit hindi mo ipinaliwanag? Simula't simula, iniisip mo na ako ay isang babaeng may plano na magpakasal sa mayaman. Anong saysay ng pagpapaliwanag? Hindi ka maniniwala sa akin. Paano mo nalaman ang aking address? Hindi ko kailanman ibinunyag ang aking address sa iba. Hindi alam ng ama, kung kaya mo, hulaan mo. Shenyaw, hoy. Ipinagbili ako ng aking tunay na ama sa nightclub. Masaya ka na ba? Ano ang saya? Kapag nagamit ka na ng mga lalaki, iyon ang pinakamasayang bagay. Shenyao. Halika rito. Tinyuan, bakit ka nandoon? Tinyuan, anong nangyayari? Shenyao, address ni Wen. Ikaw ang nagsabi kay Yoshikon, di ba? Hindi ba't hinahanap ni Tioyo si Wen? Gumawa lang ako ng mabuti. Anong nangyari? Shenyaw, nagkukunwari ka pa. Kanina sa telepono, sinabi mo bang masaya ka na? Kung ako laki. Nagbibiro lang ako. Naniniwala ka ba sa sinabi mong yan? Tinyuan, maniwala ka sa akin. Nagbibiro lang talaga ako. Wala akong balak. Tama na, hindi ba pinalaan na kita? Na huwag mo nang buluhin si Wen. Hindi ako. Bukas, ipapadala kita palabas ng Haichen. Hindi ako alis. Gusto mo lang akong paalisin. Para makipagbalikan kay Wen, di ba? Shenyao, wala na akong pasensya sa'yo. Yuen, Nagsasama na kayo ni Zhong Wencheng. Futinyuan, huwag kang makialam. Mukhang magaling ka talaga, Yuen. Hindi pa nagtatagal mula nang umalis si Futinyuan. Nagsasama na kayo ni Ginoong Zhong. Hindi kasing galing mo, mahilig sa may asawa. Kahit ano masama ang gagawin mo. Tinyuan, narinig mo kung paano niya ako ininsulto. Hindi ako ganoong klas ng tao. Kung ikaw at si Zhong Wencheng ay nagsama na, bakit paulit-ulit mo akong hinihinga ng tulong? Bakit hindi mo hilingin kay Zhong Wencheng? Paumanhin, hindi na maulit. Yuen, niloloko mo ba ako? Kung maibabalik ko lang, hindi kita tatawagan kahit minsan. Tandaan mo ito. Paalam na, phew. Yuen, dahil nasabi na natin ang lahat. Bakit hindi mo subukang isipin ako? Wencheng, ang maging matalik na magkaibigan habang buhay ay isang napakasayang bagay. Biro lang, umaasa pa rin ako sa ating dakilang manunulat na siyo, na maging aking pagkakakitaan, pero seryoso. May isang bagay na nais kong hingin sa iyong tulong. Ano, sabihin mo.
May esophageal cancer ang nanay ko. Kailangan ng chemotherapy. Pero palagi siyang nag-aalala. Ang sitwasyon ko sa pag-ibig, ayaw magpa-chemotherapy. Palaging pinipilit akong magkajowa. Kaya Yuen, pwede ba, magpanggap kang girlfriend ko? Para maging kampante siya sa chemotherapy. Sige, oras na para subukan ang acting skills ko. Ma, ilang bises ko nang sinabi, huwag ka nang magbasa. Magpahinga ka. Nga pala ma. Ito ang girlfriend ko, si Yuen. Kumusta po, tita? Nyan, ikaw ba ang nyan namin? Ma, anong nyan? Natakot mo siya. Wencheng, nakita ko na ang kapatid mo. Ma, ibig mong sabihin si Yuen ay, mali ka, impossible. Paano ako magkakamali? Tingnan mo, kamukha niya ang lola mo. At may konting pagkakahawig sa tatay mo. Hindi ako nagkakamali. Siyempre siya ang nyan namin. 23 ka na ba ngayong taon? Tingnan mo, si nyan talaga. Hindi ako nagkakamali. Nyan, noong nanganak ako. May gulo sa ospital, maraming newborn ang ninakaw at ipinagbili ng mga may masamang hangarin. Isa ka sa mga yon. Ang hirap-hirap kong inintay ang aking baby, tapos bigla kang nawala. Hindi ko matanggap ang katotohanan. Ma, Ang tatay ni Wencheng ay dinala si Wencheng para samahan ako. Anak, kung hindi ka naniniwala, pwede tayong magna-test. Yuen, bakit hindi mo subukan? Na magna-test kasama ang nanay ko? Kung tutuman, dagdag pamilya ka, kahit hindi. Wala namang mawawala, di ba? CJ, Mabuti, ayos yan. Anak, kahit ano pa ang resulta, ikaw ay parte na ng pamilya Zhong. Si Wencheng ay mabuting tao, karapat dapat. Kung magkakatuluyan kayo, siguradong masaya ang buhay nyo. Yuen, ipapakita ko ang kabutihan sa iyo. Ang bilis ng takbo kahapon live-in. Ngayon meet the parents, susunod ba ay diretsyo? Pakasal at magsasama na. anong ginagawa mo? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Ikaw si Yuen, kakilala pa lang, meet the parents na. Tanungin mo ang sarili mo. Gaano mo siya kakilala? Putin Yuan, sinabi ko na huwag kang makialam sa buhay ko. Wala kang karapatan. Ginoong, mabuti naman ang anak kong si Wencheng. Ikaw naman, ano ba ang karapatan mo para makialam sa desisyon ni Wen? Ex-husband ni Yuen yan, ng babae habang kasal. Tapos iniwan niya si Yuen. Umalis ka rito. Anong karapatan mo? Nagkakantutan na silang dalawa ng hindi ko alam habang kasal pa. Nagdadalang tao ka. Di ba mas malala yun? Impossible. Mababait ang dalawang yan. Di mo ba alam ang ugali ng anak mo? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Ikaw, Ma, tita, ma. Doktor. Tita, gising ka. anak, di kita naalagaan ng maayos kaya napunta ka sa ganito. Tita, gising ka. Ma, anong nangyari sa'yo? Ma, Yuen, wala pang kasiguraduhan. Tinatita mo na agad? Putin Yuan, nanay ko yan. Nanay ko talaga yan. Putin Yuan, kung may mangyari sa nanay ko, pananagutan mo yan. ihanda ang operasyon. Ma, Suntok na to para sa nanay mo, tatanggapin ko. Pero kung ipagpapatuloy mo, di kita palalampasin. kung may mangyari sa nanay ko, talagang wala kang kawalasakin. Subukan mo lang. Putin Yuan, nakakadiri ka talaga. Palagi ka na lang sumisira sa buhay ko. Lumayo ka sa akin. Di ba ako isinuwaling para sa'yo? Tingnan mo itong paternity test. Hindi ko sinasadya, di ko alam na nanay mo pala siya. Gusto mo bang maging ulila ako bago ka masiyahan? Patay na ang nanay ko, basura naman ang tatay ko, pera lang ang mahalaga sa kanya. Ngayon lang ako nakahanap ng tunay kong ina. Nasira mo pa, nasa gitna ngayon, hindi alam kung mabubuhay. Putin Yuan, ano ang nangyari sa'yo? Ikaw talaga. Sabi ko na, hindi ko sinasadya. Ikaw at si Zhong Wencheng. Soros, Ayokong makinig sa paliwanag mo. Kapag tapos ka na, umalis ka na. Ayokong. Makita ka pa. ito ang movie charity gala sa susunod na araw, maraming. Magagaling na direktor ang pupunta. Samahan mo ako. Ipapakilala kita bilang bayad sa'yo. Putin Yuan, yung mga bagay na hinawakan mo. Kadiri para sa akin. Ang tagal na nating hindi nakita. Sino yon? Bakit kasama ng C ng Zhong Group?
Si Zong. Ang ganda-ganda niya. Sabi ng mga tao sa industriya, ito raw ang bagong scriptwriter na sinusuportahan ngayon ng Zhong Group. Mukhang malapit ang relasyon niya sa mga boss ng Zhong at Fu. Ang ganda talaga niya, maganda at may talento. Yuen, ngayon ko ilalantad ang totoong pagkatao mo. Inyuan, samahan mo akong lapitan si Yuen. Para batiin natin siya. Gusto ko siyang humingi ng tawad. Totoo. Alam ko na ang pagkakamali ko. CJ, Yuen, ika at si Jijong. Malapit na kayo, no? Tunay akong masaya para sa'yo. At salamat din sa'yo sa pagbabalik mo kay Tinyuan Sakin. Shenyao, basurahan ka ba? Ano? Kung hindi, bakit ang galing-galing mo magunwari? Palagi tayong magkaaway. Ngayon nagpapanggap ka pa, nakakasuka. Yuen, paano mo nasabi yun? Noon, walang hiyakang. Umakyat sa kama ni Tinyuan, kaya kami naghiwalay. At napilitan akong umalis ng bansa. Hindi ko na yon pinapansin. Bakit mo pa ako binabastos? Anong malaking sekreto, to? Ay naalala ko, si Yuen yung ex-asawa na nagagulo kay Boss Fu dati, di ba? Kadiri, ang landi ng babaeng to, nagmamakaawa pa. Sa may girlfriend na lalaki na matulog siya. Sayang, pinuri ko pa siyang maganda. Talagang hindi mo malalaman ang tunay na ugali ng isang tao. Futinyuan, akala nyo ba? Dayakin. hindi ko inakala na ganun ang sasabihin ni Yaw Yaw sa'yo. Kung wala ang pagsuporta ni Boss Fu, ano maglakas loob si GNG? Shen na apihin si Yuen sa harap ng maming tao. Tama ba, GNG, Shen? Ang pag-uusap namin, Yuen, wala kang pakialam. Sinasabi ko lang ang totoo. Wala itong kinalaman kay Tinyuan. Kasalanan ko lahat. Yuen, pwede bang kalimutan mo na ang sama ng loob? Mali ako noon, pero ngayon, gusto ko lang maging mabuting kaibigan mo. Shenyao, matagal na kitang tiniis. Yuen, hinampas mo ako. Hinampas ng babaeng yon si Shenyao. Ang mga usapin tungkol kay Yuen at Boss Fu, gawa-gawa lang yon ng mga walang hiya. Yuen, siya ang magiging tagapagmana ng Zhong Group. Yan ang katotohanan. Kailangan pa bang mag-agawan ng lalaki? Walang katuturan. Si Yuen pala ay ang tagapagmana ng Zhong Group. Grabe, anong klaseng mayaman to? Sobrang baliktad. Paano nangyari yon? Paano maging si Yuen ang tagapagmana ng pamilya Zhong? Shen Yao, sobrang disappointed ako sa'yo. Tinyuan, anong gusto mong sabihin? Paano kita na-disappoint? Hindi kita pinaalis sa Haicheng dahil masama pakiramdam mo. Hindi para subukan mo ang pasensya ko ng paulit-ulit. Yung nangyari na yun. Sobra na yun. Para kay Yuen ka nagsasalita. Sinisisi mo ako. Wala to kay Yuen. Akala ko nagbago ka na. Pero hindi. Tinyuan, baka naman. Naiibigan mo na si Yuen. Dati, kasama mo ako. Sa lahat. Pero ngayon, sinisisi mo ako dahil sa kanya. Nakalimutan mo ba na dahil sa kanya naging gulay? Ang tita mo. Nakalimutan mo ba na tinalikuran kanya? At may dinadalang bata. Nakalimutan mo na ba? Na kung hindi ako nagdonate ng bato sa'yo, patay ka na. Lahat yan. Nakalimutan mo na ba? Hindi ko nakalimutan pero hindi yan pwedeng paghaluin. Hindi. Nagbago ka na talaga. Ako ang tunay na disappointed sa'yo. Mag-aayos ako para mayalis ka agad. Aalis muna ako. Yuen. Huwag kang magyabang. Hindi magkatagal yan. Akin din si Tinyuan balang araw. Ako ang panganay na anak ng pamilya Zhong at ikaw nananatiling. Ibon sa hawlang umaasa sa lalaki, Shenyao. Hindi ako nagmamayabang. Kailanman hindi kita tiningnan bilang kalaban. Palayain niyo ang tao. Gagawin ko ang lahat. Para sirain si Yuen. Sige, alam ko na. Yuen, may magandang balita. Gusto mo bang malaman? Ano? Sumikat ka na. Hinahanap ng mga manonood ang mga pelikula at serye na ginawa mo dati. Puro magaganda ang sinasabi. Maraming media ang gustong mag-interview sa'yo. Ang ibig kong sabihin, kung gusto mong. Tuloy-tuloy lang, subukan mo magpa-interview. Pero baka ako magkamali ng sasabihin. Huwag kang mag-alala. Itignan ko muna ng mabuti. Lahat ng tanong nila. At saka, kailangan mo lang gamitin. Isa mo siya para maging ganon lang kadali. Bakit ka pa nang aasar sa akin? Bakit hindi mo talaga pag-isipan? Para sa atin, makakatulong ito sa promosyon ng The Story of Consort Rong. Sige, ikaw ang bahala sa oras. Desisyon na ito. MSU, narinig ko na marami kang binagumbisyon sa The Story of Consort Rong. Ano po ang dahilan? Jitset, sa tingin ko, ang magandang script ay talagang. Sa nakarang buhay ko, hindi ko alam kung anong kasalanan ang nagawa ko. Sino ang naglaro ng video? Ang anak kong pinaghirapan kong palakihin na walang kinain at ininom. Bakit niya ako ginaganito? Ay, may sakit ako. Hindi niya ako dinadalaw. Nagpakapal ako ng mukha at tumunta sa kanya para humingi ng pera. Pero siya, agad siyang tumawag ng pulis. Gusto niya akong ipasok sa kulungan, MSU. Ang lalaki sa video ay nagpapakilalang ama mo. Totoo po ba ito? Ang kahabag-habag naman, matanda na. Ipinakulong pa ng sariling anak.
nang i-report mo ang iyong ama sa pulis at ipakulong. Nagsisi ka ba? Ikaw ay naging kabit at hindi mo pinagkakalooban ang iyong ama. Karapat dapat ka bang maging public figure? MSU, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Mali ba ang sinabi ko? Sino ang nagsabi sa iyong kabit ako? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag kang gumawa, MSU. Hindi lang ikaw ay naging kabit dahil sa galit. Sinaksak mo ang asawa ni Jifu, si Shen Yao, na naging dahilan upang hindi na siya mabuntis habang buhay. Saan ang ebidensya? Ang mga sinasabi mong ito ay walang ebidensya. May karapatan akong kasuhan ka ng libelo. Ako, si Yuen, ay malinis ang konsensya. Ang lahat ng itinatanong ninyo, ang lahat ng sinasabi ay pawang chismis lamang. Hindi ko ginawa, kaya hindi ko ginawa. Saan naman ang ebidensya na hindi mo ginawa? Nakakatawa ang mga sinasabi mo. Sa tingin ko, ikaw ay isang tunay na masamang babae. Sino ka ba para maghusga dito na para bang ikaw ang tama? Ang presidente ng Fu Corporation. Bakit siya narito? Sumama ka sa akin. Hindi malinaw ang lahat ngayon. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon tayo ng press conference para sagutin ito. Bago yun, ayokong may marinig akong maruming chismis. Huwag mo kitaan ako ng pwedeng kabaitan. Sino ang nagsabing tutulungan kita? Ano ang gagawin mo? Maliban na lang kung makikiusap ka sa akin. Maaari kitang tulungan na ayusin ito. Pakiusap. Maganda ang pangarap mo. Umalis ka. O kaya, hayaan mong ang iyong kalaguyo ang tumulong sa iyo, Yuen. Kayo magkaroon ka naman ng kanya. Mas mabuti pa yon kaysa humingi ng tulong sa basurang tulad mo. Umalis ka, bababa na ako. Yuen, Mag-isip ka na lang kung paano iligtas ang iyong wife mo online. Kumusta na si Yuen ngayon? Wencheng, ang pagmamahal sa loob ng maraming taon. Sa huli, hindi talaga matatalo ng tunay na minamahal na wife mo online, di ba? Talagang hindi ko maintindihan. Alam na alam ni Fu Tinyuan. Ang tunay na mukha ni Shen Yao. Pero handa pa rin siyang tumayo sa kanyang panig. Huwag kang mag-alala, Yuen, kasama mo ako. MSU, pakiusap, agarang magbigay ng tugon sa mga pahayag ng iyong ama. Ang ama ko, hindi siya ang aking tunay na ama. Bakit mo siya dapat sustentuhan? Ano? Nagsisinungaling ka. Yuen, kahit ayaw mo akong sustentuhan, hindi ka dapat nagsisinungaling. Pinaghirapan kitang palakihin. Una, hindi siya talaga may sakit, kaya hindi ko kailangang sustentuhan siya. Pangalawa, tungkol sa pagreklamo sa pulis, siya ang unang nagdala ng mga tao. At pumasok sa aking bahay, sinaktan at ininsulto ako. At sinira ang aking bahay ng husto. Kaya ko naisip na humingi ng tulong sa pulis. Sabihin ninyo ang isang anak na babae na napilitang magreklamo sa pulis ng sarili niyang ama. Anong karapatan niya? Nahingi na sustentuhan ko siya. Pangatlo, tungkol sa tunay na ama, nagpa. Test na ako. Ang resulta ay nagpapatunay na walang relasyon sa dugo. Walang dugo, walang pag-aaruga. Sa anumang batas, hindi ko siya kailangang sustentuhan. Pek, yung ENA test mo. Alam kong ganyan ang sasabihin mo. Narito ang fake test. Dalhin mo sa ahensyang iyon. At malaman mo kung totoo o peke. Nakita ko, totoo nga. Ginoong Yu, ano ang masasabi mo? Kahit walang relasyon sa dugo, kailangan mo pa rin akong sustentuhan. Mas mahalaga ang pag-aaruga. Sa moral, may kontribusyon naman ako, di ba? Pagdating sa pag-aaruga, ang nanay ko ang tunay na nagpalaki sa akin. Noong bata ako, araw-araw pinapahiya at pinagsasabihang mamatay na ako. Sinasabing pabigat lang ako. Ang matrikula at gastusin ko. Galing sa sariling pinaghirapan ng nanay ko. At saka, sa mga nakaraang taon, binigyan kita ng maraming pera. Wala akong natanggap. Huwag kang magsinungaling. Nasaan ang ebidensya ng pera? Kahit paano. Si Ginoong Yu ay itinuturing mong amang pinaampon, di ba? Mga kasamang mamamahayag, ito ang hinahanap ninyong ebidensya. MSU, ang mga perang ipinadala kay Ginoong Yu sa mga nakaraang taon. Naku, 5 milyon lang ngayong taon. At ang isa 0 milyon noong nakaraang taon. Yan ang perang hindi ko makikita sa buong buhay ko. Hindi ko inakala na ang kanyang amang pinaampon ay parang vampira. Peki ang lahat ng ito. Huwag kayong maniwala. Peki ang lahat ng ito. Gawa-gawa lang niya. Dalhin niyo siya palayo. Ano ba? Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Ayon kay Boss Fu, kungkol sa inyong amain, ay dedemanda siya. Sa kasong paloloko. Pwede ba? Bahala siya. Ang tagal naman. Ngayon, kailangang magwakas na ito. MSU, dahil naayos na ang usapan. Tapusin muna natin ngayon. I report namin ang totoo. Sandali, wala kang utang sa tatay mo, pero Yuen, ano ang kapalit ng utang mo sa akin? 3 buwan na ang nakalipas, nagkamali ka. Sa galit mo sa relasyon namin ni Tinyuan. Sinaksak mo ang tiyan ko, nasira ang endometrium ko. Hindi na maayos. Yuen, inagaw mo. Ang karapatan kong maging ina. Ano ang ibabayad mo? Pwedeng pekin ang ganitong bagay. Anong ebidensya yan? MSU, yung ENF test result kanina, pinaniwalaan nyo. Bakit ito hindi? Hindi dahil laban sa inyo. Ayaw nyo nang tanggapin. Parehong tao lang.
Ganito ang paan ni Yuen. Mali nga ang ginawa ng tatay nyo. Pero matagal na ang galit nyo kay MS Shen. Nakakapaghinala talaga. Ang sinasabi ni MS Shen ang totoo. Kailangan natin ng ebidensya. Kung ganon, Shen Yao, itatanong ko sa'yo. Hindi mo lang sinira ang pagsasama namin nung buntis ako. Sinaksak mo pa ang tiyan ko para patayin ako. Ipinakulong mo ako, pinasapak ang mga preso, pinagkunan ako hanggang maagasan. Shen Yao, ano ang kapalit ng lahat ng ito? Yuen, kung ayaw mong aminin ang pagkakamali mo, okay lang. Pero mang-aakusahan mo pa ako. Sinasabi mong nang-aakusa ako. Tingnan mo nga ito. Peklat sa tiyan ko. Nung sinaksak mo ako, 8 tahi ito. Muntik na. Mawala ang anak ko. Ngayon, pag-usapan natin. Ang nangyari sa bilangguan. Shen Yao, ano yan? Paano nakuha yan? Shen Yao, Tin Yuan, niloko mo ako simulat sa pool. huwag kang maniwala kay Yuen. Hindi ko ginawa yan. Wala akong kaalam-alam. Tin Yuan, Paano kita paniwalaan? maniwala ka sa akin. Tin Yuan, Shen Yao, bahala ka na sa buhay mo. Yuen, hindi ko talaga inaasahan. Nagagawin ito ni Shen Yao. Alam mo naman, ayaw mo lang maniwala. Na ganoon siya, kaya pinabayaan mo siyang insultuhin ako. Putinyuan ang mga paghihirap na ito. May parte ka rito. Yuen, talaga. Hindi na kailangang magsalita pa. Tulad ng sinabi ko dati, Putinyuan. Ang pinagsisisihan ko ang sumang-ayon sa lolo. Napakasalan ka 3 taon na ang nakalipas. Paumanhin, Yuen, talagang paumanhin. Walang saysay ang paumanhin, Putinyuan. Alam mo kung kailan ako nagsimulang mawala ng pag-asa sa iyo. Noong pinilit mo ako sa kusina ng Pamilya Few. Doon ko naintindihan, hindi mo talaga ako gusto. Tingin mo sa akin ay laruan lang. Pero Putinyuan, pwede mong hindi ako mahalin. Pero hindi mo pwedeng tapakan ang dignidad ko. Yuen, noon, hindi ko nakilala ang sarili ko. Akala ko hindi kita mahal. Tigilan mo na, Putinyuan. Mahal mo lang ang sarili mo. Yuen, Tin Yuan, MS Shen. Sandali lang, sandali. Anong ginagawa ninyo? Tin Yuan, kailangan mo talagang iligtas ako. Isinakdal na ako ni Yuen. Siguradong hulihin ako ng pulis. Tin Yuan, kailangan mo talagang iligtas ako. ikaw ang may kasalanan nito. Dahil mahal kita kaya ko ginawa iyon. Tin Yuan, hindi ka pwedeng maging ganoon kasama. Mula nang umuwi ka, ipinakita ko na ang aking saloobin. Kailangan mo ng tulong, may bibigay ko. Kailangan mo ng pera, may bibigay ko rin. Lahat iyon dahil iniligtas mo ako, hindi dahil. Hindi dahil may nararamdaman pa ako sa'yo. Ang ibig mong sabihin. Sobra na ang tulong na ibinigay ko sa'yo. Hindi na ako dapat tumulong sa masama. Tin Yuan, huwag kang magsalita ng ganoon kaganda. Gumawa nga ako na masama kay Yuen. Pero hindi ba ikaw rin? Akala mo ba, makakalimutan mo ang lahat? Ako ang magbabayad sa aking kasalanan. Ngayon, lumabas ka na. Tin Yuan, kailangan mo akong iligtas. Impossible. Kung gayon. Baka ayaw mo nang iligtas ang nanay mo. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ako ang nagtulak sa nanay mo pababa ng hagdan. Siya'y walang malay. Dahil binigyan ko siya ng gamot. Kung hindi, pag siya'y nagising, hindi na kita makukuha. Baliw ka, Shen Yao. Isa kang baliw. Mabuti ang trato sa'yo ng nanay ko. Iyano naman, ikaw kasi ayaw mo akong pakasalan. Akala mo ba hindi ko nalaman ang nangyari noon? Ikaw ang kumuha ng pera ng lolo ko para makapag-abroad. Ikaw ang unang sumuko sa relasyon natin. Bakit kita pakakasalan? Shen Yao, ginantihan mo ang kabutihan ng pamilya namin. Tin Yuan, kung hindi mo ako ililigtas, ang nanay mo ay mamamatay. Ang gamot na ito, galing sa abroad. Ako lang ang may antidote. Ikaw, Bakit ka nandito? Yuen, pwedeng ba patawarin mo si Shen Yao? Putinyuan, wala ka ba sa sarili mo? Patawarin ang halos pumatay sa akin. Nabibiro ka ba? Magbabayad ako. Pera, koneksyon, kahit ano. Basta patawarin mo lang si Shen Yao. Yuen, pakiusap. Putinyuan, alam mo ba? Muntik ka nang maging ama, Muntik na akong maging ama. pero ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Ngayon, humihingi ka ng tawad para sa pumatay sa kanya. Putinyuan, may puso ka ba? Yung bata sa kulungan. Hindi ba anak yun ni Song Guanchen? Sa isip mo, ganun ako karumi. Nagkamali ako ng minahal. Bakit hindi mo sinabi? May pagtatanggol ko siya. Maniwala ka sa sinasabi mo. Hihingi ng tulong sa'yo. Nasa isip mo lang noon si Shen Yao. Lumuhod ako sa harap mo, humingi ng tulong.
Tinulungan mo pa si Shenyao na saktan ako. Paano kita pagkakatiwalaan? Ngayon, tumutulong ka pa rin sa kanya para humingi ng tawad. Hindi dahil kay Shenyao. May ibang dahilan ako. Futin yan, pakiusap, maawa ka naman. Sa ating sanggol, mula nang ipinaglihi ko siya, hindi siya nakatikim ng ginhawa. Ako, pinahirapan ninyong dalawa. Araw-araw nanalangin ako na huwag siyang mawala. Mahal na mahal ko siya. Pero, nang ipakulong ninyo ako, pinatay siya ni Shenyao. Sinipa hanggang mamatay. Pasensya na. Kasalanan ko. Pasensya na. Walang kwenta ang paghingi ng tawad. Futin Yuan, sabihin mo. Nang sinisipa ang sanggol, siguradong nasaktan siya. Siguradong galit siya sa akin. Hindi ko siya naipagtanggol. Dapat lang na mas maging matatag pa ako para magawa ko ng maayos. Protektahan siya. Wala na, hindi mo maiintindihan. Ikaw kasi ang pumatay sa kanya. Kasabwat ka, paano mo maiintindihan? Umalis ka na. Ayaw na kitang makita pa. Patawarin mo ako, Yuen. Pumayag ba siya, Tinyuan Yuen? Shenyao. Anong kasalanan ko sa'yo? Tinyuan, ano bang sinasabi mo? Sabihin mo, ano nga bang kasalanan ko sa'yo? Gusto mong patayin ang anak ko. Hindi ako, Tinyuan. Anak yun ng ibang lalaki, tinutulungan lang kita. Linisin ang problema. Shenyao. Wala ka ng lunas. Kahit hindi ko anak ang batang yon. Buhay pa rin yon, wala kang karapatang kunin yon. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Tinyuan, ayaw mo nang iligtas ang nanay mo. Gusto mong mahiga siya doon habang buhay. Nakahanap na ako ng pinakamahusay na doktor. At binigay ang pinakamagandang plano sa paggamot. Shenyao. Luma na ang pananakot mo. Boss Fu, kasalukuyan akong nakaalis si Mission. Papuntang Palipaan. Pipigilan ba natin siya? Hayaan mo siyang umalis. Paano naman po natin sasabihin iyon kay Miss Yu? Sabihin mo na lang na tumakas si Shenyao palihim. Wala na siya dito. Opo. Ano pa ang kulong, Shenyao? Gagawin kong hindi ka makatulog o makahinga sa ibang bansa. Boss Fu, si Miss Yu, nang pumunta si Miss Yu sa ospital. Inasahan siya na pagkuha ng mga matay tao para pumatay ng tao. Ano bang nangyayari? Babae kang walang hiya. Anong ginawa mo sa anak ko? Ako. Okay ka lang ba? Tinyuan. Subukan mong magpasulit. Babae kang walang hiya. Pinatay mo ang anak ko. Inatangan mo pa ang lalaki niya. May mukha ka pa ba? Kinain na ng aso ang mukha mo. Tita, nagkakamali ka po. Wala kaming relasyon ni Shenyao. Wala talaga kaming anumang ugnayan. Osig, iwanan mo lang ang aking anak pagkatapos mong gamitin siya. Kayo dalawang masasamang tao. Tinyuan. Pinoprotektahan mo pa siya. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya sa akin? Wala akong pakialam. Marami akong pagkakamali, pero karapatan ko rin namang magbago. Tinyuan, Yuen, napakasama niya. Pinakidnap niya ako at inapi pa ako. Tinyuan, tingnan mo ang mga sugat ko. Hindi gagawin Yuen yan. May mali. Talaga dito. Ganito na ang itsura ko, hindi ka pa rin naniniwala. Inyuan, baka naman iniisip mo na ako ang naglano para ipakidnap ako at apihin. Niyen. Hindi imposibleng mangyari yan, Shenyao. Naubos na ang tiwala ko sa'yo. Maniwala ka man o hindi, pananagutan to ni Yuen. Aminado na ang mga kidnapper. Si Yuen ang nag-utos sa kanila. Kalokohan. Yuen, hindi mo masasabi ang lahat. Sinira mo ang buhay ko, isusumbong kita hanggang dulo. Hindi ka namin palalampasin. Sa mga salita mo lang, pwede kong sabihin na ikaw ang nag-utos. Ang mga sugat ko, ito ang pinakamahusay na ebidensya at na-verify na ng mga eksperto. Hindi ka makakatakas ngayon, Yuen. Mas mapaniniwalaan pa kung sabihin mong, ikaw ang nagpasa sa sarili mo. Ikaw, Yuen, hindi ka magkatagumpay. Nagreklamo na ako sa pulis, malapit na silang dumating para arestuhin ka. Samahan kita mamaya. Huwag, hindi mo kailangang makialam. Para hindi ka na mag-abala pa sa akin. Dahil sa puting liwanag mo. Tumigil ka.
Lalabas ako para hintayin ang pulis. Ayokong makisama sa mga nakakasuklam na tulad ninyo. Tinyuan. Nanay, gusto kong makausap si Tinyuan. Lumabas ka muna. Ano pa ang sasabihin mo? Tinyuan. Ang ating relasyon, ang tagal na natin. Paano mo basta-basta itatapon? Ipaliwanag mo muna kung ano talaga ang nangyari. Si Yuen. Siya ang gumawa, maniwala ka sa akin. Tinyuan. Kung kasing sama nga ni Yuen ang sinasabi mo. Noong pinatay mo ang anak namin, dapat ginawa na niya yon. Pero hindi dahil mas mabait siya kaysa kanino man. At kahit na si Yuen ang gumawa, ligtas pa rin ako, palalayain ko siya. Tinyuan. Ganito na ba kalalim ang pagmamahal mo sa kanya? Nakalimutan mo na kung gaano siya katuso noon para maakit ka. Huwag kang magkapaloko sa kanya, Tinyuan. Sabihin mo yan sa sarili mo. Fu Tinyuan. Ang tigas talaga ng puso mo. Nagpapakumbaba na ako ng ganito. Ayaw mo pa rin makipag-usap ng maayos sa akin. Tinyuan, sa tagal ng pagsasamahan natin, kung papayag kang pakasalan ako. At mahalin ng tunay, tatawaran ko na si Yuen. Papayag ka ba? Impossible. Makakahanap ako ng ebidensya para iligtas si Yuen. Fu Tinyuan. Ang tagal kitang hinintay, kailangan mong pakasalan ako. Bilisan mo ang susunod na hakbang, bilisan mo. Boss Fu. May balita mula sa pulisya. Nagbigay na ng bagong ebidensya si Miss Shen. Dinala na si Miss Yu ng mga pulis. Boss Fu, ano na ang gagawin natin ngayon? Ipagpatuloy ang investigasyon, hindi pwedeng si Yuen ang gumawa nito. Sige. Tinyuan, napag-isipan mo na ba? Sinabi ko nang huwag kang umasa. Gusto mo bang magmadali ang paglilitis at manatili siya sa kulungan? Shen Yao, ayaw na ayaw kong pinagbabawalan. Sinong nagbabago ng isip mo, Tinyuan? Kaya, papayag ka ba o hindi? Anong ginagawa mo rito? Para idemanda ako. O ano pa ba? Nawalan ka na ng boses. Yuen, ililigtas kita. Sa totoo lang, hindi kita pinaniniwalaan. Okay lang, bisita lang ako. Alam kong ayaw mo sa akin, alis na ako. Ilabas mo ako, ayaw kong makasama siya. Yuen, talo ka. Magpapakasal na si Tinyuan sa akin. Handa na ang hotel at ang kasal. Nakalabas ako dahil kay Tinyuan. Pumayag si Tinyuan na pakasalan ako para palayain ka. Ngayon, buong Haicheng, alam na ng lahat ang balitang ito. Sa oras na yun, magdaraos kami ng aming malaking kasal sa isa sa mga hotel ng Fu Group. Yuen, gusto mo bang makita ang kaligayahan namin? Shen Yao, wala ka bang hiya? Hindi ka ba mabubuhay kung walang lalaki? Ikaw pa ang may gana magsabi niyan, kung hindi dahil sa'yo. Naagaw mo si Tinyuan sa akin. Hindi siya mag-aalinlangan. Gusto ko lang kayong paghiwalayin. Gusto kitang pahirapan sa pag-ibig. Pahirapan kita habang buhay. Ito ang kapalit sa'yo. Fu Tinyuan, lumabas ka.
Ngayon, kung hindi kita makikita, hindi ako aalis. Nakita mo na ako. Pwede ka nang umalis. Ikakasal ka ba kay Shenyao dahil sa akin? Yuen, kailan ka pa naging ganyan ka narsisista? Magkasama na kami ni Yaoyao simula pa 3 taon na ang nakalipas. Dahil sa'yo, nakakatawa. Bakit mo siya pakakasalan? Pinatay niya ang anak natin. Anak mo yon, hindi akin. Anong kinalaman ko kung namatay yon? Hindi ganyan ang sinabi mo dati. Dati, aminado kang nagkamali ka. Yon ay pagpapanggap lang para mailigtas ko si Yaoyao. Naniwala ka talaga? Yuen, mag-isip ka naman. Futin Yuan. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na ganoon kagaling ang pag-arte mo. Futin Yuan. Bahala ka. Hindi ako naniniwala. Ano? Tinyuan, naawa ka sa kanya? Ano ang nangyari sa kamay niya? Siyempre, ako ang humampas. Ang lakas ng loob mo. Tinyuan, bitawan mo ako. Gusto ko siyang saktan. Habang mas naawa ka sa kanya, lalo ko siyang kinainis. Shenyao, huwag mo akong pilitin na patayin kita. Tinyuan, ako ang babae mo. Ikaw. Madali kitang patayin pero ayaw kong madumihan ang kamay ko. Tinyuan. Lumabas ka. Gusto kitang makita. Futin Yuan, kung hindi ka lalabas ngayon, hindi ako aalis. Hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Lumabas ka. Futin Yuan, ayaw mo talaga na lumabas at makipagkita sa akin. Yuen, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin, Yuen. Gaano pa katagal bago siya magnormal ang lagnat? Mga 1 o 2 oras siguro. Depende sa katawan ng tao. Kung hindi pa rin mawala ang lagnat pagdating ng oras, umalis ka sa Pamilya Few. Opo, si MSU, nag-operahan siya. Hindi kasi lakas ng katawan ng ordinaryong tao, at nakatayo pa siya ng buong araw. Mas pagod ang katawan, kaya mas mabagal mawala ang lagnat. Mas mabuti yun. Futin Yuan. Sana na-realize ko agad kung sino ako. Para hindi umalis ang baby natin. At hindi ka naghirap ng ganyan. Yuen, pasensya na. Yuen. Dapat alagaan mo ang sarili mo sa susunod. Nga pala. Dapat swertehin ka rin. Para hindi ka makakatagpo ng tulad kong basura. Nakita mo ba, Emarjong? Nanggugulo na naman si Yu and kay Tinyuan ko. Yuen, ang bait-bait ko sa'yo. Dapat ako ang nasa isip mo. Futin Yuan. Futin Yuan, nasaan ka? Maam, iniutos ni Sir, pagising mo. Umalis ka agad sa Pamilya Fu. Saan pumunta si Futin Yuan? Si Sir. Tumira siya sa ibang bahay kasama si MS Shen. Ayaw ka raw makita. Umalis ka na, mahirapan pa ako.
Ma, ano nang nangyari? Hindi. Ayoko magpakasal. Nyan, nainig ko, yung ex-asawa mo. Papakasalan na yung unang niligawan niya. Hindi ka pwedeng mapakalugmok. Sa relasyon na yan, hindi makamove on. Mabait na bata si Wencheng. Kung sa kanya ka mapupunta, lalong magiging malapit tayo. Saka nandito naman ako, hindi kanya apihin. Pero palaging magkaibigan lang. Ang turing namin ni Wencheng. Ma, okay lang. Kausapin ko si Yuen. Wencheng, ano nang ginagawa mo? Yuen, sabihin mo sa akin, mahal mo pa ba? Si Fu Tinyuan? Hindi. Eh bakit mo siya hinana? Magpapakasal na siya. Kay Shen Yao, Yuen. Kailangan mong bitawan. Hindi ganoon. Pinakasalan lang ni Fu Tinyuan si Shen Yao. Para iligtas ako. Hindi ko pwedeng hayaan. Utang niya yon sa'yo, Yuen. Pinapabayaan ni Fu Tinyuan si Shen Yao. Inaapi ka, sinasaksak ka, ikinukulong ka, at pinagbintangan pa ang anak mo. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ito? Yuen. Tingnan mo naman ako. Tingnan mo naman ako. Bakit sa iyong mga mata? Wala ako. Wencheng, hindi ko mapipilit ang damdamin. Paumanhin. Alam ko na, paulit-ulit. Hindi mo pa rin makalimutan si Fu Tinyuan. Wala itong kinalaman kay Fu Tinyuan. Manatili ka rito hanggang matapos ang kanilang kasal. Huwag kang lalabas. Wencheng. Hindi mo ako pwedeng ikulong. Zong Wencheng, pakawalan mo ako. Wencheng, dito. Bakit may gamit ni Shen Yao? Yuen, kumain ka muna, Yuen. Anong ginagawa mo? Nakita mo na ang ebidensya ng krimen ni Shen Yao. Bakit hindi mo ibigay sa akin? Nag-withdraw na ng apela si Shen Yao. Kaya walang silbi ang ebidensya. Hahayaan na lang ba siyang makatakas sa hustisya? At pagkatapos ay ibigay ang ebidensya. Wencheng, hindi ka ganito noon. Huwag kang alis. Hindi mo ako mapipigilan, Wencheng. Nagpapasalamat ako sa iyo sa paghahanap ng mga ebidensyang ito. Ngunit hindi mapipilit ang damdamin. Paano kung sasabihin kong hindi? Wencheng, hayaan mo nang umalis si Yan, ang kanyang puso. Wala na rito. Wencheng, salamat. Wencheng, hindi masarap ang pinipilit. At saka, si Yan at tayo. Magiging pamilya pa rin sa hinaharap, hindi ba? Narinig ko na ang kasal na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyon. Si Boss Fu, talagang handang gumastos para kay Shen Yao. Ito ang tunay na pag-ibig, naalala ko noong nakaraan. May kaso ng pagpatay si Shen Yao. At pinakasalan pa rin siya. Bakit wala akong swerte? Sigurado ka ba? Mukhang napakalamig na mukha ng Vice President. Paang nasa libing. Medyo nakakatakot. Malaking araw ng kasalan ito, Tinyuan. Ngumiti ka naman. Huwag kang magmalabis. Ginu Fu Tinyuan, ikaw ba ay nagnanais na pakasalan si Shen Yao bilang mag-asawa habang buhay? Tinyuan. So, Sandali. Fu Tinyuan. Nakalimutan mo ba may kasalan ka pa sa akin? Yuen, tumahimik ka, ako ang bida ngayon. Totoo, para sa iyo itong entablado. Bantay, dakpin siya. huwag siyang galawin. Asawa kita. Ano ang ginagawa ninyo? Ihahatid ka sa kulungan, marami kang kasalanan. Akala mo makakalusot ka? Hindi ako nagkasala, bantay, dakpin siya. Shen Yao, wala kang hiya. Sabihin mo walang kasalanan, ikaw ang may pakana. Pagkakidnap, pagpaparatang, pagsisinungaling, pagpapatibong. Lahat ng ito, nakalimutan mo na ba? Wala akong ginawa. Patunayan mo kung kaya mo. Shen Yao, kilala mo ba silang tatlo? Mukhang pamilyar. Shen, ano ba ito? Sabi mo, gagapos lang, bakit may pulis? Nga, bakit? Shen, ibabalik na lang namin ang pera. Tumahimik, hindi ko kayo kilala. Trader ka, buti na lang. May CCTV ako, kundi. Nadaya na ako nito. Kayong mga. Shen Yao, may sasabihin ka pa ba? Wala akong ginawa, Tinyuan, maniwala ka. Si Yuen ang may pakana nito. Wala talaga akong ginawa, Tinyuan. Sige na kayo. Hindi mo man lang ako tinulungan. Yuen, samahan mo ako sa impyerno.
Tinyuan, ano ang nangyari? Fu Tinyuan, magiging maayos ka. Nandito ako, mabuti ka lang. Doktor, kamusta siya? Malaki ang nasirang balat mula sa asido. Matalim ang asido, pero mabilis ang paglunas. Agad na dinala, ligtas naman siya. Pero kailangan pa ring bantayan ang sugat para hindi magkaroon ng impeksyon. Salamat po. Nakagising ka rin. Gusto mo ng tubig? Aray, ano nang nangyari sa likod ko? Huwag kang gagalaw. Sulfuric acid ang ibinuhos ni Shanyaw. Malawak ang paso sa likod mo. May mga nerve din na naapektuhan. Huwag kang mag-alala. Naagapan naman namin. Kailangan mo lang magpahinga ng matagal. Hintayin lang ang susunod na operasyon. Okay na yun. Huwag kang magpanggap, Tinyuan, kailangan mong magpahinga. kasi hindi ikaw ang nasunog. Galit ka ba sa akin? Siyempre naman. Ayaw kitang makita. Ayaw, hindi ko alam gawin niya. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para sa'yo. Pero hindi kita kailangan. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Sinabihan kitang huwag maging masyadong mababa. Kapag pinagtabuyan ka, umalis ka na. Ang sama mo. Yuen, karapat dapat ka sa mas mabuti. Sino kaya ang hinihintay ng babae sa labas? Nakita ko siya. Nakaupo lang sa bench. Hindi naman siya bumibisita kaninuman. Ang tibay niya, buong araw nakaupo, hindi kumakain. Mahaba ba ang buhok ng babae? Kilala mo siya, Jifu. Tangang bata. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tinyuan, nababaliw ka na ba? Kailangan mong magpahinga. Bumalik ka na sa kwarto. Alam ko. Tingnan mo. Halika, sumama ka na sa loob. Wala na ba akong silbi? Bilyonaryo ka. Sino nang magsasabing wala kang silbi? Natatakot ka ba na magkakapit ako sa'yo? Kaya noong isang araw, ang sinasabi sa akin, Hindi, natatakot akong isusuka mo ako. huwag kang mag-alala pag gumaling ka na. Hahanap ako ng ibang lalaki para di ka na natatakot. Yuen, hindi mo magagawa yon. Wala akong hindi kayang gawin. Narito na kayo. Hindi ba gusto mong ipakita sa amin? Ang galit ng isang talunan. Yuen, puta ka. Sabihin ko sa'yo. Pagkalabas ko dito, sisirain kita. Shenyaw, nakakulong ka na, hindi ka pa rin nagsisisi. Ano ng kasalanan ko? Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi mo kinainan si Fu Tinyuan, at hindi mo ako pinagmukhang hindi karapat dapat maging MRS Fu, hindi ako magiging ganito. Kaysa sa Futinyuan, ang gusto mo talaga ay ang pwesto bilang mayamang asawa. Sayang, hindi mo ito makakamit sa buhay mo. Kayong dalawang hayop, isusumpa ko kayo. Mabangga kayo paglabas. Pag namatay ay mapunta sa impyerno. Isusumpa ko kayo. Kayo, hintayin nyo lang. Papatayin ko kayo, Shenyaw, sa halip na sumumpa sa amin, isipin mo na lang kung paano mo tatapusin ang 15 taon sa bilangguan. Paalam. Sa wakas, tapos na. Kailan mo ako bibigyan ng pangalan? 3 taon mo akong pinahirapan, ngayon baliktad na. Ligawan mo muna ako ng 3 taon pag-iisipan ko. Inaapi mo ako. Mabilis kumain ang misis. Hindi ako ang kumain. Sige, ang baby ang kumain. Misis, kailan tayo magpapakasal ngayong may anak na? Kailangan ng rehistro. Huwag magmadali, wala nang limitasyon sa pag-aasawa ngayon. Pwede nang magparehistro ng panganak kahit hindi kasal. Yuen, gusto mo bang iwanan ng ama, kunin ang anak? Niloloko mo lang pala ako nitong mga nakaraang taon. Mukhang maganda rin ang iwanan ang ama, kunin ang anak, pero Yuen, ganyan ba talaga ang iniisip mo? Ang galing mo. hindi ko naman iniisip yan. Futinyuan, hindi pa tayo kasal. Ganyan na ang ugali mo pag nagpakasal na tayo talaga. Hindi ka nalulubog. Ayaw mo namang pakasalan ako. Bahala ka. Anong ibig sabihin yan? Kung ayaw mo, huwag. Pakasal na tayo ngayon. Yuen, hinintay ko talaga ang araw na ito.